Sa klase ng Ingles, may sikretong ginagawa si Nishikata. Nang biglang mapansin ng katabi niya, anong ginagawa mo? Mabilis na nagtago si Nishikata at nagpanggap na wala siyang ginagawa. Pero paano siya makakatakas sa matalas na mata nito? Lumabas na gumagawa si Nishikata ng papel at matatapos ito kapag nailagay na sa kahon. Maayos ang takbo ng plano niya. Takagi, humanda ka. Pero hindi inaasahan, nakita niyang hindi mabuksan ni Takagi ang pencil case. Humingi ng tulong si Takagi sa kanya. Kinuha niya ito at binuksan, pero laking gulat niya, ganoon lang pala iyon kadali. Kaya naman naisahan din siya. Nakatikim ka ng sarili mong gamot. Bigla itong sumigaw kaya nahuli siya ng guro. Tuwang-tuwa si Takagi sa ginawa niya. Habang si Nishikata, ang binata, ay inis na inis, hindi inaasahang mababaligtad siya at magagamit palaban sa kanya ang mismong trick na pinaplano niya. Kaya nagpasya siyang baguhin ang plano sa susunod. Siguradong papapahiyain niya si Takagi. Pagkatapos, dahil nakalimutan niyang magdala ng eraser, gustong humiram ni Takagi kay Nishikata. Inisip niya na dumating na ang pagkakataon. Mukhang nakalimutan pa nito ang eraser. Napakalampang tao, pero napakagalang ni Takagi at nagpasalamat sa kanya. Pumuso lang ang binata. Binanggit ni Takagi ang pagsusulat ng pangalan ng taong gusto niya sa eraser, tapos uubusin ito at magkakatotoo ang pag-ibig. Inisip ni Nishikata na bata lang ang nag-iisip ng ganoon. Binuksan ni Takagi ang balot ng eraser at sadyang tinitigan ito. Nagpatuloy sa pagnguso ang binata. Inisip niya na hinding-hindi niya gagawin ang ganoon kabata na bagay. Nadala siya ni Takagi sa sitwasyong ito at ngayon ay naiisip niya, isinulat ko ba talaga, Diyos ko? Nakalimutan niya ng lubos, Diyos ko. Patuloy sa panginginig ang binata at kinakabahang nagsabi, ibalik mo na sa akin kaibigan. Binawi niya ito at agad na sinuri, pero walang nakasulat doon. Napansin din niya na nagdala rin pala ng eraser si Takagi. Kaya pareho silang pinagalitan ng guro dahil sa pag-iingay. Muling tumawa si Takagi at itinuring na sapat na iyon para sa araw na ito. Nagpaalam siya sa guro na pupunta sa banyo. Gayunpaman, determinado si Nishikata na gumawa ng paraan para mapahiya si Takagi. Nakita niya ang eraser ni Takagi na naiwan sa mesa at nagpas siyang sumulat ng kung anong pangalan doon. Pero napansin niya na may nakasulat na pala roon. Hindi siya sigurado kung dapat ba niya itong tingnan. Pero nang makita ito, nagulat ang binata dahil hindi ito ang pangalan niya. Anong problema mahal ko, buntong hininga. Pero tinipon niya ang lahat ng lakas ng loob para buksan ito at tingnan. At heto na, sa loob ay sinabihan siyang, tumingin ka sa labas ng hallway. Nakatayo na pala si Takagi sa labas. Nako, naisahan na naman ako. Sayang naman. Bumalik si Takagi sa kanyang upuan at patuloy na tinukso ang binata. Ang bahay natin ay puno ng alaala. Si Takagi ay excited din talaga para sa araw na iyon. Inaasahan ni Nishikata na ihahanda ni Takagi ang sarili sa mental na paraan. Pero tila nakalampas si Takagi sa isang magandang pagkakataon dahil sa kanto ng eraser, may dalawang salita, Nishi, pero hindi niya ito ipapakita sa kanya. Kinabukasan, hindi naintindihan ni Nishikata kung bakit ang aga niyang dumating sa klase. Agad na binaliktad ang card. Inisip niya na sinuwerte siya sa pagdating ng maaga, akala niya ay nakahanap siya ng pera, pero isa pala itong game card kaya itinapon niya ito. Inisip niya na ang pagdating ng maaga ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na guluhin ang mesa ni Takagi. Sa pag-iisip pa lang tungkol dito ay gumaan na ang pakiramdam niya. Pero hindi inaasahan, nakita niyang dumating na si Takagi sa klase. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto, walang tao roon. Posible bang guni-guni niya lang iyon? Pero hindi, naramdaman ng kanyang matalas na obserbasyon ang presensya ni Takagi. Siguradong nagtatago ito sa kung saan. Pagkatapos ay nakita niya ang mga sapatos ni Takagi. Inisip niya na sinusubukan siyang takutin ni Takagi habang naglilinis siya ng board. Plano niyang gamitin ang diskarte na, lokal na tigre na lumalabas ng bundok, iniisip na siguradong desperado na ang nararamdaman ni Takagi. Pero teka, paano magkakamali si Takagi ng ganoon kadali? Hindi maaari, dapat ay isang manikin iyon. Kaya siguradong nasa paligid lang si Takagi. Lumabas ang binata para suriin ang hallway. Ang tanging natitirang lugar ay ang aparador sa loob ng silid-aralan. Kaya nagkunwari siyang magpapaalam na pupunta sa banyo. Nagpasya siyang maghiganti anuman ang mangyari. Pero walang tao sa loob. Sinuri rin niya sa may sapatos. At wala ngang tao doon kaya nagsimula siyang ma-frustrate. Anong ginagawa ko? Seryoso ba? Lumitaw si Takagi mula sa likod ng mga kortina para takutin siya. Halos matapilok siya at mauna ang mukha sa pagbagsak.
Hindi inaasahan ni Nishikata na nasa likod siya ng kortina. Inis na inis pa rin siya habang nakikita si Takagi na tuwang-tuwa. Masaya rin si Takagi na hindi nasayang ang maaga niyang paggising. Maya-maya, tinawag ni Takagi si Nishikata. Tahimik ang buong klase at silang dalawa lang. Pakiramdam niya ay silang dalawa lang ang nasa mundo. Hindi niya inaasahan na may darating pang iba. Pero biglang sumulpot ang tatlong kaibigan. Tuwang-tuwa si Mina pero pinigilan siya ng dalawa. Naguguluhan si Nishikata sa iniisip niya. Ipinaalala ni Takagi sa kanya ang tungkol sa huli nilang pagdating. Pagkatapos ay napagtanto ng binata na wala pa siyang nagagawa. Noong break, hindi pa rin niya alam kung paano malalampasan si Takagi. Hindi naintindihan ni Nikai kung bakit siya nakatitig sa salamin. Mukhang walang kaalam-alam si Nishikata. Napagtanto ni Nishikata ang dapat niyang gawin kaya gumawa siya ng nakakatawang mukha na naging dahilan para hindi tumigil sa pagtawa si Nikai. Pagkatapos ay nagpatuloy ang leksyon. Nagpa siya si Nishikata na gumawa ng nakakatawang mukha para mapatawa si Takagi. Plano ng binata na hintayin si Takagi na makipag-usap sa kanya. Pagkatapos noon ay kikilos siya, halika rito bata, magsabi ka ng matamis sa akin. Pagkatapos ay tinawag siya ni Takagi. Agad na gumawa ng nakakatawang mukha si Nishikata. Pero hindi nag-react si Takagi. Naglabas pa ito ng salamin para tingnan ang mukha ni Nishikata. Kaya napatawa na lang ang binata sa sarili niya. Pagkatapos ay patuloy siyang pinagalitan ng guro. Sa wakas ay nang ahas tumawa si Takagi. Ipinakita pa niya kay Nishikata kung paano gumawa ng nakakatawang mukha. Ha? Anong ginagawa ko? Akala ko nanunukso ako pero ngayon tinuturuan na ako kung paano ito gawin. Nakakahiya ito. Inisip ni Takagi na dapat tumangala si Nishikata para tumawa siya. Sinunod ng binata ang mungkahi niya pero ang guro pala ang naghihintay sa kanya. Bahagyang ngumiti ang guro, pero may naalala, kaya agad itong nagbitiw ng masasakit na salita. Patuloy ang tagumpay ni Takagi sa panloloko kay Nishikata. Napagtanto ng binata na naisahan na naman siya. Inisip ni Nishikata na kung mas magagalit ang guro, lagot siya. Kaya nagpa siya siyang huwag na lang gumawa ng iba pa. Pero paano makakapagpigil ang binata? Patuloy siyang natatawa sa panunukso ni Takagi. Kaya napagalitan siya at natalo na naman kay Takagi. Calligraphy ang leksyon ng araw na iyon. Gusto ng guro na magsulat ang lahat ng salitang gusto nila at ipasa ito pagkatapos ng klase. Hindi alam ni Nishikata ang isusulat. Patuloy na iminumungkahi ni Takagi na magsulat siya ng salita para sa taong nasa tapat niya. Naisip ni Nishikata ang salitang, huwag manukso. Isang mensahe para pigilan ito sa muling panunukso sa kanya. Pero minsan, hindi ba't nagbabackfire ito? Maya-maya ay tapos na silang dalawa sa pagsusulat ng kanilang mga salita. Ang kay Takagi ay ganito. Ang kay Nishikata ay pagtitimpi. Inisip ni Takagi na gusto ni Nishikata na maging ganito siya. Inisip ni Nishikata na baka hindi lubos na naiintindihan ni Takagi ang kahulugan. Kaya bumaling siya para tanungin si Takagi. Gusto ni Takagi na patuloy siyang tuksuhin ng ganito. Napagtanto na ngayon ng binata na ito mismo ang gusto ni Takagi. Kaya nagpa siya siyang yayain si Takagi na magsulat muli ng magkasama. Sa pagkakataong ito ay aatake na siya. Napakatalino ng binata, hindi pa ito naiintindihan ni Takagi. Lumingon ito para sabihin gusto niya talaga ang sulat kamay ni Nishikata. Nabitawan ng binata ang kanyang panulat nang marinig ito. Pero mabilis itong kinuha ni Takagi. Inisip din niya, ang kakaiba, pakiramdam ko ay bigla akong gumaling. Ngayon, baka mali ako. Napakabait pala talaga ni Takagi. Hiniling pa ni Takagi na manatili siyang tahimik sandali. Mukhang may kakaiba sa mukha ni Nishikata. Tapos na rin ang lahat sa klase sa kanilang bahagi. Ipinakita muna ni Nishikata ang kanyang isinulat, huwag mo akong tuksuhin. Nagkomento lang si Takagi na maganda ang sulat kamay niya. Pagkatapos ay turn na ni Takagi. May tinta sa kanyang mukha. Gaya ng inaasahan, lumabas na noong hinawakan ni Takagi ang mukha niya. Hindi niya inaasahang sasabihin nito, subukan mong huwag akong tuksuhin. Sa huli, pareho silang nagsulat ng pariralang, huwag magpabaya. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa susunod na klase ng English. Nagpatuloy ang plano para sa paghihiganti laban kay Takagi. Hindi pa ito maisip ni Nishikata. Nang tawagin ng guro ang kanyang pangalan, hindi siya nakikinig kaya hindi niya alam ang isasagot. Ipinaalala sa kanya ni Takagi na number 16 iyon. Sumagot ang binata at agad siyang binato ng tsak. Dahil English ito, pinasalin ito sa kanya ng guro. Ang ibig sabihin ni Takagi ay dapat niyang basahin ang ika-16 na linya. Agad na nalaman ni Nishikata na naisahan na naman siya. Patuloy ang panunukso ni Takagi kay Nishikata.
Nahulaan nito na malamang ay nag-iisip siya ng paraan para makaganti. Hindi alam ni Nishikata kung naisip na ba niya ito. Agad na umamin ang binata, may perpekto akong plano. Umaasa si Takagi na gagana ito. Gusto ni Takagi na magbahagi si Nishikata ng ilang ideya tungkol sa plano. Hindi inaasahan, napagtanto niyang ika-18 na pala ngayon. Ang numero ni Takagi ay 18 din. Nagpasya siyang ilagay sa alanganin si Takagi gamit ang textbook. Anong kinain mo sa tanghalian ngayong araw? Takagi, sweet potato rice. Gaya ng dati, sagot ni Takagi. Inisip ni Takagi na napaka-healthy ng mga kamote. Tinanong din ni Nishikata si Takagi pabalik, pero gusto niyang hulaan ito ni Takagi. Nahulaan ni Takagi na kanin iyon. Pagkatapos ay inisip niya na naging abala si Takagi habang nagleleksyon. Gaya ng hinala ni Nishikata, tinawag ng guro ang numerong 18. Yes, gumana ang plano. Nakuha ko siya. Pero sumagot si Takagi ng napakatumpak. Pagkabigo, buntong hininga. Naramdaman ni Takagi na iniisip pa rin siya ni Nishikata. Agad itong itinanggi ng binata. Paano kita iisipin? Sige na nga. Pero naniwala si Takagi na palagi siyang iniisip nito. Inisip ni Nishikata, siguradong iniisip mong tuksohin ako, di ba? At pagkatapos ay ang tanging nagawa niya ay manahimik, nakikinig sa mahinang boses nito. Ang June 18 ay nagiging 24 kung pagsasamahin. Numero na naman ni Nishikata. Pumunta siya sa swimming pool. Pero dahil sugatan ang kanyang kamay, hindi makakalangoy si Nishikata. Mukhang hindi makatarungan. Sinabi ni Takagi na pareho sila ng kapalaran pero alam niya kung bakit nasaktan ang kamay ni Nishikata. Nag-aalaga raw ito ng mga ligaw na pusa at nakagat. Lumabas na hula lang iyon pero tama. Isa na namang tawanan mula kay Takagi. Nakita ni Nishikata si Takagi na hawak ang tiyan. Naalala niya ang madalas sabihin ng mga babae tungkol sa hindi paglangoy dahil sa buwan ng dalaw. Sinabi sa kanya ni Takao mula sa physical education class ang ganoong bagay. Sa pag-iisip na sensitibong paksa ito, nagpasya siyang huwag magtanong. Sigurado si Takagi na gustong-gusto ni Nishikata na itanong kung bakit hindi siya makakalangoy. Nagpatuloy ang binata sa pagpapanggap na walang alam. Gusto pa rin siyang pahulaan ni Takagi. Inisip niya na kung trick ito ni Takagi, tiyak na may patibong. Inisip niya kung sasabihin niyang, iyon ang oras ng buwan, ituturing siyang bastos at awkward, pero natatakot siya na baka ibaling ito ni Takagi sa ibang direksyon. Kaya alinman sa mahuhulog siya sa patibong o sasabihin na lang ang totoo. Maaari bang isang pinsala? Tanong niya sa sarili. Pero hindi naman mukhang ganoon, kaya dapat ay ang kabilang dahilan. Masasabi ni Takagi na nakatuon lang si Nishikata sa panonood sa mga babaeng lumalangoy. Sabi ni Kimura, maaari bang hindi lumalangoy si Takagi dahil sa insecurities sa kanyang dibdib? Pero maaari ko bang sabihin iyon ng malakas? Hindi pa rin siya makaisip ng anumang dahilan na hindi magiging awkward. Pagkatapos, ng buong tapang, sumagot ako, dahil magsisimula na ang period ko. Maling-mali iyon, kaibigan. Ang pagsasabi niyan sa isang babae ay napaka hindi nararapat. Alam mo, binigyang katwiran ito ng lalaki sa pagsasabing galing ito sa isang textbook. Maaari bang dahil sa insecurities? Nako. Pagkatapos ay hinubad din niya ang kanyang pantalon. Sinabi niya na hindi dahil nahihiya siya sa kanyang maliit na dibdib. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Takagi na lumangoy. Lumabas na nalinlang at natukso pala ako ni Takagi sa buong oras. Hiniling din ni Takagi na gumaling agad ang braso ko para makapaglangoy kami ng magkasama. Natakot ang lalaki na mahulog sa isa pang patibong. Inaanyayahan mo ba akong lumangoy ng magkasama para lang tuksuhin ulit ako? Napansin ni Nishikata na medyo sobra na ang panunokso sa kanya ni Takagi. Biglang dumating na rin si Takagi. Kaya pareho silang gustong umuwi ng magkasama. At bakit hindi sila sumakay sa iisang bisikleta kundi naglakad pa uwi ng magkasama? At inanyayahan ni Nishikata si Takagi na uminom ng magkasama, pero inisip ng lalaki na tila isa itong indirect kiss. Inisip niya na baka nahihiya si Takagi pero hindi, mali ka kaibigan. Ano ba ang nangyayari rito? Nagpasalamat si Takagi sa akin pagkatapos uminom, sinabing napakasarap nito. Gusto rin niya na patuloy ko itong inumin. Iinumin ko na sana ito nang ipaalala niya sa akin ang tungkol sa indirect kiss. Kaya nanginig ang kamay ko at nabitawan ko ito. Pinulot ito ni Nishikata at itinapon ang lata sa basurahan, pero hindi ko inaasahan na papasok talaga ito. Wow! Sinubukan kong pumulot ng isa pang lata sa kalye at itinapon ulit. Maaari bang may talento ako rito? Sa pagkakita noon, gusto ring subukan ni Takagi, pero hindi niya ito naipasok sa basurahan.
Pakiramdam ni Nishikata ay napakasmag niya nang hindi may pasok ni Takagi ang tira. Pagkatapos ay nagpa siya kaming dalawa na maglaban. Pareho kaming magtatapon ng lata at kung sino ang makakapasok ang siyang mananalo. Nagtakda ng kondisyon si Nishikata, kung mananalo si Takagi, maaari niya siyang pakilusan sa anumang bagay. Umaasa si Takagi na hindi ko babawiin ang aking salita. Nag-turn na rin si Takagi sa pagtapon at nagtagumpay siya. Ngayon ay turn na ni Nishikata. Maaari bang pinaglalaroan na naman ako? Pero nagpa siya ako na dapat akong magtagumpay. Magtatapon na sana ako pero inantala ako ni Takagi. Kapag nanalo ka, ibibigay ko sa iyo ang unang halik mo. Nagminti si Nishikata at hindi pumasok ang lata. Natalo ka, kaibigan. Napaka hindi makatarungan yan. Nandaya ka dahil ginawa iyon ni Takagi habang nagtatapon ako. Pero nangako ka, kaya kailangan mong tanggapin ito, kaibigan. Hindi alam ni Takagi kung anong ipapagawa kay Nishikata. Pero pagkatapos mag-isip sandali, ayaw ni Takagi na may gawin si Nishikata. Napagtanto niya na hindi niya pwedeng isipin na hindi siya mananalo. Pagkatapos ay dumating siya sa bahay ni Nishikata. Sinabi ni Takagi na magkikita silang muli bukas. Pagkatapos ng isang araw, ibinuod ni Nishikata na 15 beses siyang tinukso ngayong araw. Nagpalit siya ng damit at binuksan ang TV. Nakarinig siya ng kwento tungkol sa isang manlalaro na humarap sa mga paghihirap pero nagsanay ng 10 beses na mas matindi. At sigurado ang manlalaro na mananalo siya sa susunod. Agad na naisip ng lalaki sa sarili niya, ako ay 15, 10 beses niyan ay 150. Pero napakarami niyan, 3 beses ay sapat na. Nagsimula siyang mag-push up, 1, 2, 3, 4, pero pagsapit ng 20 ay bumagsak siya. Itinuring niya itong parusa sa pagiging tampulan ng tukso. Kailangan kong magpatuloy, halika na. Kinabukasan ay pumasok siya sa klase. Hindi na mabuhat ang kanyang mga braso. Nagtaka si Takagi at ipinaliwanag ni Nishikata na mula ito sa kanyang pagsasanay, pero ang bahagyang paghawak lang sa kanya ay nagpasigaw sa kanya ng malakas. Hoy, counted ba iyon bilang isa pang pagkakataon? Masaya si Takagi, kaya kinumpirma niya na counted iyon bilang panunukso. Sinagot din niya ang tanong ni Takagi, sinasabing nagsimula na siyang magpalaki ng kalamnan. Umaasa si Takagi na hindi siya titigil pagkatapos ng 3 araw. Pero pag-uwi niya, dismaya ang lalaki dahil ngayong araw ay 20 beses siyang tinukso, 5 beses na mas marami kaysa kahapon. Kaya bumalik siya sa pagpupush up. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Takagi na pagkatapos ng 3 araw ay hindi pa rin sumusuko si Nishikata. Pero may sinabi rin sa kanya si Takagi na kailangan niyang malaman. Ang sobrang pag-eensayo sa panahon ng paglaki ay magiging imposible para sa akin na tumangkad. Napagtanto niya na narinig na rin niya iyon noon at agad na naging pesimista. Kung mas matangkad sa akin si Takagi, mas tutuksuhin lang ako. Pero binaliwala ito ni Takagi bilang isang sabi-sabi dahil ang pag-eehersisyo ay nakakatulong talaga sa paglaki ng katawan. Umaasa si Takagi na magiging medyo muscular si Nishikata. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip ng malalim si Nishikata. Nahulaan ni Takagi na talagang namumula si Nishikata. Hindi naintindihan ni Nishikata kung bakit siya tinutokso araw-araw. Inisip ni Takagi na totoo ang tungkol sa kalamnan dahil magiging cool talaga si Nishikata. Patuloy na namula ang lalaki at dahil dito, ng araw na iyon ay 55 beses siyang tinukso. Nagpa siya si Nishikata na kahit hindi siya tuksohin, magpapatuloy siya sa pagsasanay. Kinabukasan ay nagsimulang umulan at hindi pa rin makatakas si Nishikata sa kanyang kapalaran na matukso. Nakita niyang hindi umaalis si Takagi. Sinabi ni Takagi na hindi siya nagdala ng payong o kapote. Inisip ni Nishikata na medyo pabaya si Takagi dahil alam niyang uulan ngayong araw at wala siyang dalang anuman. Pagkatapos ay tinanong ni Takagi kung maaari siyang sumabay sa kanya sa ilalim ng kanyang payong. Mukha silang magkasintahan na naglalakad sa ulan. Ang sitwasyon ay talagang awkward. Nagtanong siya tungkol sa bisikleta. Sinabi ni Takagi na simula bukas ay maglalakad na siya papuntang paaralan. Napaka-awkward ng nararamdaman ng lalaki. Bigla siyang nakakita ng palaka sa gilid ng daan, hinuli ito at sinubukang takutin si Takagi. Pero inisip ni Takagi na napaka-cute ng palaka. Ang tanging masabi ng lalaki ay talagang pinapatunayan ni Takagi ang kanyang reputasyon. Ang palaka ay nakaupo na ngayon sa balikat ni Nishikata. Inisip ng lalaki, ito ang tunay na takot dito. Isa na namang trick. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad pabalik. Basa na ang isang balikat ni Nishikata. Gusto ni Takagi na mas lumapit sila para hindi na mabasa. Patuloy na namula ang lalaki. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Inisip niya na kung hindi siya mananatiling tenang, tutuksuhin na naman siya. Kailangan niyang makahanap ng mapag-uusapan. Nagsimula siyang makipag-usap tungkol sa pagkalimot ni Takagi ng kanyang payong. Maaari bang pabaya ka talaga? Inamin ni Takagi na madalas siyang makalimot ng mga bagay-bagay. Pakiramdam ni Nishikata ay nananalo na siya ngayon. Itinanong ni Takagi kung ano ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan nila dahil hindi niya matandaan. Ano iyon ha? Namula na lang ng awkward si Nishikata. Itinuring ito ni Takagi na isang love umbrella at binanggit na ang magkakasintahan ay maaari pang maghalikan. Inisip ni Nishikata na tinutukoy nito ang isang halik. Patuloy siyang tinukso ni Takagi para sabihin ito. Habang mas binabanggit niya ito, lalong nalilito ang lalaki. Ilang mungkahi tulad ng, mahal ko, o kung ano pa. Ano ang susunod? Natapos siya sa pagsasabing, ikaw. Huminto na ang ulan. Inisip ng lalaki na maswerte siya at hindi na niya kailangang ihatid si Takagi sa bahay nito. Pero sinabi ni Takagi na nakalimutan niya ang daan pa uwi. Ang tanging naisip ng lalaki ay, pakiusap pakawalan niyo na ako. Dahil marami siyang ginawang ingay sa klase ngayong araw, tinawag si Nishikata sa opisina ng guro sa English para sa isang maikling usapan. Ang parusang natanggap nila ay paglilinis ng science room pagkatapos ng klase. Inisip ni Nishikata na hindi niya ito kasalanan. Dahil tinukso siya ni Takagi kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon. Pero nang buksan niya ang aparador para kunin ang mga kagamitan sa paglilinis, nasa loob si Takagi na ikinagulat niya ng lubos. Patuloy sa pagtawa si Takagi dahil tinukso niya si Nishikata. Iminungkahi rin ni Takagi na sabay silang maglinis para matapos na ito. Pero imbes na maglinis, gusto niya itong gawing masayang laro. Maglalaro sila ng rock paper scissors at ang matatalo ang maglilinis ng sangkapat ng silid. Kung mananalo sila ng 4 na beses, hindi na sana nila kailangang gumawa ng anuman. Pagkatapos ay nagsimula ang unang round. Sinabi ni Takagi na bato ang pipiliin niya. Inisip ni Nishikata na pipiliin niya ang papel at mananalo ng madali. Pero bato nga ang pinili ni Takagi at gunting ang pinili ni Nishikata. Kaya nanalo si Takagi at nagsimulang maglinis muna. Nagpasya si Nishikata na sa susunod na round ay magtitiwala siyang muli kay Takagi. Pero sa susunod ay hindi niya ibubunyag ang kanyang kamay. Dumating si Nikai at nakita ang ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Nishikata na pinaparusahan siya. Sinabi ni Nikai na naglalakad-lakad lang siya kasama ang isang kaibigan. Pagkatapos ay umalis silang dalawa. Hinikayat ni Nikai si Nishikata na patuloy na sumubok. Tumango lang ang lalaki. Paglilinis ha, hangal. Napakahangal mo. Sinabi ni Takagi na magkasintahan talaga sila. Hindi alam ni Nishikata ang sinasabi nito. Kahit na pareho silang walang balak itago ito, hindi rin sila ang tipo na hayagang umaamin. Nahulaan ni Takagi na pareho silang papunta sa rooftop. At sa puntong ito, silang dalawa lang. Nagpatuloy si Nishikata sa gawain sa paglilinis. Inisip niya sa sarili niya na silang dalawa lang. Sabay nilang tinamasa ang kanilang kabataan. Tama ang hula ni Takagi sa kanyang iniisip. Nagtaka si Nishikata kung paano iyon mangyayari. Tama, nagtiis ang binatang si Nishikata. Maya-maya ay natapos na siyang maglinis. Pagkatapos ay oras na para sa ikalawang round. Pero pagkatapos ay natapos na ang session sa paglilinis. Napagtanto ni Nishikata na natalo siya sa lahat ng 4 na round. Umaasa siya na matuto si Takagi ng kanyang leksyon at tumigil sa panunokso sa kanya. Pero gusto lang ni Takagi na maging mas subtle. Sa katunayan, hindi naman siya pinarusahan na maglinis ng silid. Pakiramdam ni Nishikata ay nandito lang siya para tuksuhin. Inamin ni Takagi na bahagi nito ay totoo dahil gusto rin niyang tamasahin ang kanyang kabataan. Pagkatapos ay sabay na bumalik ang dalawa. Gusto ni Takagi na ibili siya ni Nishikata ng soft drink. May ideya agad si Takagi. Kung sino ang matatalo, kailangang bumili ng inumin. Parehong nagpa siya na magkaroon ng backflip contest sa high bar. Napakakumpiyansa ni Nishikata dahil nagtagumpay siya sa unang subok noong pagsasanay. Simula noon ay umaasa siyang balang araw ay makakalaban niya si Takagi. Oh, pero suot ko ito. Kaya heto, inisip ni Nishikata na gumana ang plano niya dahil ang pagsusuot ng palda ay nagpadali sa backflip, pero hindi ito inintindi ni Takagi at gusto niyang mauna ito. Pero nang bumaliktad siya, kailangang lumingon ni Nishikata. Kung titingnan mo sa sandaling iyon, siya ang magiging talunan. Nagsimula si Takagi pagkatapos ng 1 minuto 30 segundo. Tapos na. Hoy, turn mo na. Hoy, ang binata ay parang, totoo ba ito? Pagkatapos ay nagpasya siyang mag-focus at gawin ito. At nagtagumpay siya, pero dahil pareho silang nagtagumpay, gustong subukan ulit ni Nishikata.
Nauna na naman si Takagi. Inisip ni Nishikata na siguradong hindi kaya ni Takagi ang backflip. Kung titingin siya ay matatalo siya, pero kung mandaraya siya, sinong makakaalam? Kaya nagpa siya siyang tumingin para makasiguro. Pero siguradong nagtagumpay si Takagi. Oh, pero may suot siyang shorts sa ilalim ng palda. Inamin ng binatang si Nishikata na natalo siya. Siyempre kailangan niyang bumili ng mga inumin. Hindi nakita ni Takagi nang tumingin siya. Nalaman lang niya dahil inamin niya ito mismo. Sinabi ni Nishikata na kung nalaman lang niya na may suot na shorts si Takagi, hindi siya actress. Hoy bastos! Umalis si Takagi. Agad na binigyang katwiran ni Nishikata ang sarili na gusto lang niyang suriin kung kaya nito ang backflip. Umuwi ang binata at nanood ng romance movie. Ang pelikula ay tinatawag na 100% Unrequited Love. Kinabukasan, hindi pumasok si Nishikata sa klase. Pakiramdam ni Takagi ay talagang hininga siya. Pero maya-maya ay dumating ng huli si Nishikata. Ang dahilan ay naghihirap ang binata sa sipon. Itinanong ni Takagi kung kumusta siya. Sumagot ang binata, wala, ayos lang, hindi seryoso, sabi niya. Napagtanto ni Takagi na nagpuyat ang binata sa panonood ng 100% Unrequited Love. Nagreklamo ito na masyadong maingay si Takagi at nalagyan ng pulbos dahil dito. Masaya si Takagi na tuksuhin siya pero nag-aalala rin ng husto sa kalusugan ni Nishikata. Ngayong araw ay mayroon siyang magandang balak sa isip. Naalala niya ang mga detalye ng pelikula kahapon. Sigurado siyang gagamitin niya ito ngayong araw. Inisip niya sa sarili niya, napakaganda ng trick na ito. Determinado siyang mapapula si Takagi. Tumingin si Takagi sa kanya at tila nag-aalala talaga. Napansin ni Nishikata kung gaano kakaiba ang kinikilos ni Takagi. Maya-maya ay napagtanto niya na ang kanyang postura ay hindi nagbubunga ng ninanais na epekto. Ganap niyang nakalimutang kopyahin ang mga notes mula sa board. Posible bang nalaman na siya? Nagtaka siya kung dapat ba siyang kumilos ng normal ulit. Gayunpaman, hindi na binibigyang pansin ni Takagi si Nishikata. Kakaiba ang tingin ni Nishikata dahil karaniwan ay 3 beses na siyang tinukso sa ngayon. Tumingin siya sa paligid at nakita si Takagi na tahimik na nakaupo doon ng cute. Ang pag-flip ng buhok ni Takagi ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Nishikata. Napagtanto niya na pinahiya niya ang sarili sa kanyang mga plano sa paghihiganti. Inisip niya na siguradong ang sipon ang nagpapaisip sa akin ng mga kakaibang bagay. Patuloy na sinusuri siya ni Takagi. Nagtaka si Nishikata, bakit napakabait ni Takagi ngayong araw. Ipinaliwanag ni Nishikata na huli siya dahil sa pagkakasakit, pero sa totoo lang ay walang anuman iyon. Inamin niya na ayos na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Takagi na maaari na siyang manukso ng normal muli. At kaya ng araw na iyon ay mas tinukso pa si Nishikata kaysa sa karaniwan. Napansin ng 3 walang kaalam-alam na mga babae na pauwi na silang dalawa ng magkasama. Nagpa siya ang 3 na sundan sila. Napagtanto ni Mina, bakit may kotse pero hindi sila pinapasakay? Inisip ni Senador, siguradong naglalakad sila para mas magtagal ng magkasama. Patuloy ang pagsunod ng 3. Pero bigla nilang napansin na naglaho na ang 2. Kaya ang 3 walang kaalam-alam na mga babae ay wala nang pagpipilian kundi umuwi na. Siguradong napagtanto ni Takagi na may sumusunod sa kanila. Si Nishikata, na litong-lito, ay nakatayo sa tabi ni Takagi. Hindi naintindihan ni Nishikata kung bakit sila sinusundan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ng 2 ang labanan na pinlano nila noon. Inanyayahan ng pangkat ng mga kaibigan si Nishikata na tumambay para magsaya. Bakit mag-aaral? Kung papasaka o babagsak sa mga pagsusulit ay nasa kapalaran na. Pero nagpasya siyang manatili at mag-aral. Kahit na gustong-gusto niyang lumabas, gusto niyang makakuha ng mataas na score sa test. Lumapit si Takagi at tinanong kung maaari siyang maupo kasama niya. Mag-aral tayo ng magkasama, okay. Napansin ni Takagi ang grupo ni Taka. Binanggit ni Nishikata na inanyayahan siya ng grupo na tumambay pero alam niyang wala siyang oras para lumabas dahil kung ang kanyang score ay hindi kabilang sa top 50 ng grade, kukumpiskehin ng kanyang mga magulang ang kanyang mga video games. Bakit ko biglang nasabi ang lahat ng iyon? Agad na naglaho si Takagi. Kung magkakamali ako ngayon, magugulo ang buong study plan. Kaya agad niyang ipinaliwanag, nagbibiro lang ako. Pero anuman, umaasa si Nishikata na hindi siya guguluhin ni Takagi. Inamin ni Takagi na ang panunokso sa kanya ang pinakamasayang bagay sa mundo. Gustong lumipat ni Nishikata sa ibang pwesto para mag-aral pero inisip niya na parang pinapanalo na rin niya si Takagi. Bahagyang nagulat si Nishikata nang makitang hindi nag-aaral si Takagi. May panuntunan si Takagi, nag-aaral lang siya ng 2 oras sa isang araw.
Kailangan niyang aminin na tipikal iyon sa isang top 10 student. Pero bakit hindi pa niya ako tinutukso kahit kaunti simula kanina? Nagsimula rin siyang magpaligoy-ligoy nang tumingin sa kanya si Takagi. Napansin na ni Takagi na may pagkakamali siya sa kanyang takdang aralin. Hindi alam ng binata kung saan siya nagkamali. Inilapit ni Takagi ang kanyang upuan. Mula sa anggulong ito ay mas madaling ituro ang mga bagay-bagay. Hindi inasahan ni Nishikata na tuturuan siya ni Takagi. Maaari bang may iba siyang motibo? Ipinaliwanag ito ni Takagi ng detalyado. Nagawa rin niya ang tamang sagot. Pagkatapos ay nagpatuloy silang dalawa sa pag-aaral ng magkasama. Hindi inaasahan ng binata na maililigtas siya ng biglaan. Hindi niya inasahan na magiging napakabait ni Takagi. Nagpa siya siyang itanong kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ni Takagi na palagi siyang tinutukso nito sa oras ng klase, kaya kung mababa ang score niya, makakaramdam din siya ng sama ng loob. Humingi rin siya ng paumanhin para sa kanyang karaniwang gawi. Umaasa siya na susubukan niya ang kanyang makakaya para makakuha ng mataas na score sa darating na test. Napagtanto ni Nishikata na nagbago na rin si Takagi sa huli. Nagpasya siya na dapat din niyang magsumikap ng higit pa. Sa hapon ay pareho na silang bumalik sa bahay. Nagpasalamat si Nishikata kay Takagi sa pagtulong sa kanya na bumuti ng husto sa math ngayong araw. Hindi inaasahan na sinabi ni Takagi, ang mga bagay na itinuro ko sa iyo ngayong araw ay wala sa test. Hoy, sandali lang, ibalik mo ang lata ng soda na iyon. Pagkatapos ay dumating ang araw ng mga resulta ng test. Unang tinawag si Takagi, pinuri siya ng guro sa paggawa pa rin ng maayos gaya ng dati. Bumalik si Takagi sa kanyang upuan, inihayag na hindi siya nakakuha ng perpektong score. Pagkatapos ay turn na ni Nishikata. Magsumikap ka pa sa susunod. 59 points. Hindi nang ahas magsabi ng anuman ang binata. Nang bumalik siya sa kanyang upuan, naalala niya na ipinaliwanag ito ni Takagi sa kanya, pero tila hindi ito nakatulong. Gusto ni Takagi na pareho silang manghula ng score ng bawat isa. Kung sino ang pinakamalapit na manghuhula ang mananalo. Nahulaan ni Takagi na makakakuha si Nishikata ng mga 50 points. Tila masyadong minamaliit siya nito kaya nahulaan niya na mas mababa sa 60 points. Hindi inasahan ng binata na magiging ganito ito. Nagpasya siyang panatilihin ng isang neutral na mukha para hindi siya matuklasan. Nilinaw pa ni Takagi ang pagsasabing ito ay nasa pagitan ng 55 at 59 points. Pagkatapos ay ibinigay niya ang huling sagot, 56 points. Nagdiwang ang binata, iniisip na ang kanyang score ay 59 points. Bago pa siya makapagyabang, tinamaan na naman siya ng tiyok. Ang hula ni Takagi ay lumihis ng 3 puntos. Ngayon ay turn na ni Nishikata. Inisip niya na pupurihin siya ng guro, kaya nahulaan niya na nasa 90 points. Noong una ay inisip niya na baka 92 points. Pagkatapos ay nagpakita si Takagi ng isang tiyak na saloobin. Para sa mga sumusunod na hula, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Sa 92 points, nagpakita pa rin si Takagi ng ganoong saloobin. Pero patuloy na nagduda ang binata. Inisip niya, siguradong patibong ito. Pagkatapos ng lahat, kailan ba kumilos ng ganoon si Takagi? Napagtanto ni Takagi na matagal na silang nakatitig sa isa't isa. Nagpasya si Nishikata na pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Sigurado siya na may butas dito. Marahil si Takagi, sa kabila ng pagtatangkang iligaw siya, ay gustong isipin niya na nakakuha siya ng 92 points. Pinuri siya ng guro pero hindi nakakuha ng perpektong score. Kaya ang sagot ay 97 points. Pero itinaas na ni Takagi ang kanyang test paper, 92 points nga talaga. Ano ba iyan? Sinabi pa ni Takagi na sadyang lumihis siya ng 3 puntos sa kanyang hula. Gayunpaman ay hindi siya naniwala rito. Kinabukasan ay pumunta si Nishikata sa bookstore. Sikreto siyang bumili ng librong tinatawag na 100% Love Not Answered. Gusto ng binata na magbayad ng mabilis at mahusay ng walang bag o resibo. Bilis pakiusap, pero pagkalabas niya sa pinto, nakasalubong niya si Takagi. Hindi niya naintindihan kung bakit nandoon si Takagi. Nagkunwari ang binata na bumili siya ng libro pero sold out na ito, pero nag-alala siya na baka mabuko kaya sinabi niyang bumili siya ng Volume 7 ng Intense Football. Itinanong ni Takagi kung maaari ba niya itong makita. Matigas na sinabi ni Nishikata na hindi ipapakita. Gusto niyang umalis agad. Gayunpaman, patuloy siyang sinusundan ni Takagi. Nagkasalubong sila ng hindi sinasadya kaya maglakad tayo ng kaunti, okay. Sobrang tensyonado si Nishikata, nag-aalala na baka matuklasan. Gusto na lang niyang umuwi agad. Napagtanto ni Takagi na nagsinungaling ito sa kanya.
Siguradong hindi niya binili ang intense football book na iyon. Siguradong bumili siya ng isang bagay na nakakahiya pero hindi niya masabi. Tama, 100% love not answered. Hindi ba iyon? Ha, paano mo nalaman? Lumabas na nakita siya ni Takagi na nagbabayad para sa libro. Alam niya pero nagkunwaring tutuksuhin siya. Umaasa si Nishikata na hindi sasabihin ni Takagi sa kanino man. Alam niyang tatawanan siya hanggang kamatayan. Nangako si Takagi na hindi siya magsasabi ng anuman. Hindi pa rin naniwala ang binata sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto ko. Halika rito at makinig. Ako, gusto ko si Nishikata. Diyos ko po, nakita ni Takagi na nagsinungaling siya sa kanya, kaya nagsinungaling din ito para makaganti. Isang kasinungalingan iyon. Huwag kang maniwala. Pagkatapos ay naghiwalay na sila ng landas. Gustong basahin ni Takagi ang librong iyon kaya plano niyang hiramin ito sa susunod. Itinatago mo ito at sumisigaw ka patungkol dito. Kinabukasan pa uwi mula sa paaralan ay nagsimulang umulan. Pareho silang sumilong sa ulan dahil basang-basa sila. Hindi sinasadyang nakita ni Nishikata ang katawan ni Takagi sa pamamagitan ng kanyang damit. Inisip ng binata na kailangan niyang manatiling tanang para hindi siya magmukhang bastos. Sinubukan niyang ibahin ang paksa, umaasa na hihinto ang ulan para makauwi na sila at makapanood ng pelikula. Inisip ni Takagi, hindi ba uuwi ka para magbasa? 100% love not answered. Agad na nag-react si Nishikata, sabi ko sa iyo huwag mo nang banggitin iyan. Hindi inaasahan na tinanong siya ni Takagi kung mayroon siyang mga damit pang gym. Maaari ko bang hiramin ang mga ito at ibalik pagkatapos labhan? Gusto kong magpalit dahil basa ang mga damit ko. Nahulaan ni Takagi na nahihiya si Nishikata dahil nakita niya ito. Pagkatapos ay nagpalit siya ng damit doon mismo. Lumingon si Nishikata at nanahimik, hindi nangangahas na gumawa ng anuman. Sinabi ni Takagi, kung gusto mong tumingin, tumingin ka lang. Tapos na akong magpalit, kaya natukso na naman siya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laro sa pustahan, kung uulan sa ganap na ika-5 ay patuloy itong uulan, o hihinto ba ito? Nahulaan ni Nishikata na hindi ito hihinto, kaya pinili ni Takagi ang kabaligtaran. Nagpasalamat siya ng husto kay Nishikata para sa mga damit pang gym. Bagamat may kaunting pawis, pero ang suot ko ay dumidikit sa katawan ni Takagi. Ha, biglang may lumitaw na pusa. Sumisilong din ito sa ulan gaya nilang dalawa. Inisip ni Takagi na dapat isuot ni Nishikata ang kanyang mga damit pang gym. Pagkatapos ng lahat, mas maganda ang mga ito kaysa sa kasalukuyan niyang suot. Hindi pa rin ang ahas ang binata na isuot ito, pero hindi niya natiis at isinuot nga. At sa totoo lang, mabango nga ito. Pagkatapos ay huminto ang ulan. Pagkatapos ng ulan ay naging maaliwalas ang langit. Patuloy na si Takagi ang panalo. Iminungkahi niya na pumunta sila sa kung saan bago umuwi dahil kailangang sumunod ang talunan sa mga utos ng panalo. Simula bukas ay magsisimula na ang summer vacation. Sinabihan ng guro ang klase na huwag gumawa ng gulo. Inanyayahan si Nishikata ng kanyang malalapit na kaibigan na pumunta sa dagat. Umuwi pa rin siya kasama si Takagi pagkatapos ng klase. Tuwang-tuwa siya dahil bukas na ang simula ng summer vacation at sa wakas ay makakapaglaro na siya ng malaya. Nahulaan pa ni Takagi kung ano ang nasa isip niya. Gusto niyang i-enjoy ito, paglangoy, pagcamping, pagpunta sa dagat at iba pa. Sana laging ganito, inisip niya. Si Takagi naman, mas gusto ang paaralan dahil masaya rito. Pareho nilang hindi sinasadyang nakita si Nikai na may kasamang minamahal na kasintahan. Pagkatapos ay nagtaka si Takagi kung dapat ba nilang gawin ang parehong bagay. Siyempre si Nishikata ang magdadrive. Nakikita ng binata ang mga sasakyan bilang napakadelikado, pero isa lang itong daan sa probinsya. Alam nyo na, walang anumang sasakyan. Patuloy pa ring iginiit ng binata ang pagsakay sa bisikleta para sa dalawa kahit na delikado ito. Sige, pumunta tayo sa malawak na bukid. Pagkatapos ay nagtakda si Takagi ng isang kondisyon, kung hindi ito magawa ni Nishikata, kailangan niyang matalo at ibili siya ng isang lata ng soda. At kaya nagsimula na sila, pero hindi ito gumana. Isang lata ng soda, sige na. Ngayon ay napagtanto ng binata na ang pagsakay sa bisikleta para sa dalawa ay mas mahirap kaysa sa iniisip niya. Sinubukan niyang sisihin si Takagi na sinasabing hindi nito pinapanatili ang kanyang balanse. Sinabi ni Takagi na dati rin siyang ganoon, pero may ibang tao na nagdadala sa kanya ng maayos noon. Inisip ni Nishikata na kaibigan ito ni Takagi, pero nilinaw ni Takagi na hindi ito babae. Nang marinig iyon, determinado si Nishikata na gawin ito. Pero kahit anong pilit niya, hindi talaga ito gumagana.
Lalo siyang naging determinado matapos marinig ang kwento ni Takagi. Siguradong nagawa niyang sumakay sa bisikleta, pero ang totoo ay nakasakay na pala si Takagi kasama ang kanyang ama at siya ay mga 4 na taong gulang pa noon. Dahil hindi nakatutok dahil sa sobrang pakikinig, halos mahulog ang binata at sa huli ay kailangan niyang sumuko at matalo sa lata ng soda. Sinuri ni Nishikata ang kanyang pitaka at napagtanto na wala na siyang pera. Nagtaka si Takagi kung bakit hindi rin siya bumili ng inumin. Nagpa siya ang lalaki na panatilihin itong sikreto. Si Takagi, sa pag-unawa, ay iniabot sa kanya ang soda. Naalala ni Nishikata ang indirect kiss mula noon at natakot na kung gagamitin niya iyon bilang dahilan, tutuksuhin na naman siya ni Takagi. Mariin niyang tinanggihan ang pag-inom. Kailangan niyang magtiis. Bumili si Takagi ng bagong lata ng soda para sa kanya, sa pagkaalam na nahihiya si Nishikata tungkol sa halik noong isang araw. Patuloy na itinanggi ito ni Nishikata, hindi umaamin sa anuman. Pagkatapos ay binuksan niya ang inumin at uminom. Sinabi ni Takagi na hindi muna sila sabay na uuwi ng ilang sandali at iminungkahi na simula bukas ay dapat silang magsanay sumakay ng bisikleta ng magkasama. Pagkatapos noon ay sabay na silang umuwi. Patuloy na sinabi ni Takagi na inaabangan niya talaga ang summer vacation. Hindi pa rin naintindihan ng binata kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinaumagahan matapos huminto ang ulan, pumunta si Nishikata sa lugar ng pag-eensayo ng bisikleta. Dumating si Takagi na nakasuot ng napakagandang damit. Hindi niya mapigil ang mabigani sa kanyang kakyutan. Dahil umulan, maraming mga puddles. Nagtataka si Nishikata, ganito ba ang pakiramdam ng makipag-date? Pagkatapos ay itinuro ni Takagi ang mga puddles na sinasabing baka hindi sila makapag-practice ng bisikleta ngayong araw. Kaya iminungkahi niya na pumunta sila sa kung saan para magpalipas ng oras ng magkasama. Sumang-ayon si Nishikata pero kung sa lugar lang na maraming tao. Gayunpaman, dinala siya ni Takagi sa isang tunnel para subukan ang kanilang tapang. Pabiro siyang nagbabala na baka mayroong nakakatakot sa loob. Kahit na diretso ang tunnel, madalas mangyari ang mga aksidente, kaya gumawa sila ng bagong daan sa tabi nito at iniwan na ang tunnel. Simula noon ay may mga multong uhaw sa dugo na sinasabing lumilitaw gabi-gabi at kumakalat ang mga sabi-sabi na ang mga tao rito ay madalas mawala dahil sa mga multo. Napansin ni Takagi na takot si Nishikata, pero nagkunwari ang binata na hindi siya nag-aalala. Tanghali naman na sabi niya. Pagkapasok nila, napagtanto niya na ang tunnel ay napakadilim. Biglang nakakita si Takagi ng isang talisman sa pader na ginagamit para pangkontra sa mga masasamang espiritu. Kaya siguradong may multo talaga rito, inisip ni Nishikata at sumigaw siya ng malakas. Patuloy na itinuro ni Takagi ang isang bar aisle sa kabilang panig. Hindi ko alam kung bakit may bariles dito, sabi niya. Patuloy na hinikayat ni Takagi si Nishikata na tumingin sa loob para makita kung ano ang nandoon. Patuloy niya itong tinutukso, gustong matakot ito. Dahil nakakaramdam ng hiya, nagpatuloy siya sa pagtingin sa loob muna. Noong titingin na siya, bigla siyang tinakot ni Takagi mula sa likuran. Nang lumingon siya, naglaho na si Takagi. Nagsimulang kumurap-kurap ang mga ilaw. Naalala ni Nishikata ang sinabi ni Takagi kanina. Nagsimula siyang tumawag kay Takagi. Biglang may kamay na tumapak sa kanyang balikat. Muling lumitaw agad si Takagi. Napagtanto ni Nishikata na ito pala ang plano ni Takagi sa simula pa lang. Itinuro ni Takagi ang isang butas sa unahan at inanyayahan siyang tumingin sa loob. Nagpa siya si Nishikata na hindi na siya mahuhulog sa patibong muli. Ipinasok niya ang kanyang kamay at nagkunwaring naipit ang kanyang kamay. Umaasa siyang matatakot si Takagi pero nang lumingon siya ay natakot na naman siya. Alam ni Takagi na umaarte lang si Nishikata sa kanyang kamay. Sa wakas ay nakalabas na ang dalawa sa tunnel. Gaya ng inaasahan, hindi nakaganti si Nishikata kay Takagi. Napansin ng magkapatid na may isa pang magkasintahan na nasa tunnel din para sa isang date. Umalis na ang dalawang magkapatid. Awkward pa rin ang nararamdaman ni Nishikata sa salitang date. Inisip ni Takagi na napakasaya ng buong laro. Gusto nang umuwi ni Nishikata, pero para makauwi kailangan niyang pumunta sa kabilang direksyon. Pag-uwi niya ay nagpatuloy siya sa pagpupush up para magsanay. Nang sumunod na hapon ay nakasakay siya sa kanyang bisikleta sa daan, nararamdaman na napakainit ng panahon. Napansin niya na medyo nang itim siya ngayong araw. Nagising siya ng huli dahil hindi tumunog ang kanyang alarm at ang kanyang bisikleta ay na-flat. Inamin din niya na ang pagsakay sa bisikleta ng mag-isa ay mas mabuti kaysa sa pagsakay kasama ang iba. Sinabi ni Takagi na magbabakasyon kasama ang pamilya, pero bigla niyang napansin na tila may naglalakad sa unahan. Kaya nagpa siya siyang sundan si Takagi.
Susubukan niyang hanapin ang kahinaan ni Takagi. Sandali niyang naramdaman na natuklasan na siya. Napagtanto rin niya na malamang na nagtatago si Takagi pero inilantad ang sombrero nito para subukang takutin ako. Hindi ganoon kadali kaibigan. Pero nang dumating siya ay isa lang pala itong sombrero na nakasabit sa puno. Nagtatago rin pala si Takagi sa likod ng isang bush na tumatalon para takutin siya. Naisahan na naman. Narinig niya na pareho silang bibili ng magkakatulad na bagay. Kaya gusto ni Takagi na pareho silang sumakay sa bisikleta ng magkasama pero hindi pa rin ang ahas ang lalaki. Kung natatakot ka, maglakad na lang tayo ng magkasama. Inisip niya na nahulog si Takagi matapos lumipad ang isang insekto mula sa bush. Pero nagkamali ang lalaki nang subukan niyang saluhin si Takagi. Ang pag-amin na ngayong araw ay talagang masamang araw. Sugatan din ang kanyang paa. Kaya pareho silang pumunta sa gripo para hugasan ang sugat. Inisip pa rin ni Nishikata na malas ang araw na ito kaya ito nangyari. Binigyan siya ni Takagi ng tuwalya. Kaya nagpasalamat siya ng husto kay Takagi. Hinugasan ng lalaki ang kanyang mga paa. Alam niya na gusto siyang tulungan ni Nishikata kanina kaya ito nasugatan. Kaya nagpasalamat siya ng husto kay Nishikata. Gusto rin ng lalaki na hugasan ni Nishikata ang mga paa nito kasama niya. Hindi tulad ni Nishikata, inisip ni Takagi na napakagandang araw nito. Nangako rin siya na bibigyan si Nishikata ng souvenir bukas. Kinabukasan ay binigyan si Takagi ng pera ng kanyang nanay para bumili ng mga bagay-bagay. Samantala, binili ni Nishikata ang pinakabagong volume ng 100% Unrequited Love. Hindi alam ni Takagi kung ano ang dapat niyang bilhin. Hindi rin niya alam kung ano ang gusto ni Nishikata. Gusto lang ni Nishikata na umuwi at basahin agad ang bagong volume, pero nagulat siya nang makita si Takagi doon. Diyos ko, bakit ba laging lumilitaw siya sa mga maling pagkakataon? Nakita siya ni Takagi sa bookstore. Magtatanong na sana ito kung anong binibili niya pero naunahan na siya ni Nishikata. Binanggit ni Takagi na bumibili siya ng swimwear. Ngayon lang napansin ni Nishikata ang swimwear. Seryoso, itinanong niya kay Nishikata kung anong uri ng swimwear ang pinakagusto nito. Sinabi ni Nishikata na kahit anong uri ayos lang. Sobrang hindi siya komportable dahil may hawak siyang mga libro sa kanyang mga braso. Nagkunwari siya na kailangan na niyang umalis agad, pero nagpatuloy si Takagi, kapag natapos ka ng magbasa, pahiram ako, okay. Kaya nahuli na siya. Oh my gosh, patuloy na nagmamaang-maangan si Nishikata. Ngayong naisip niya ito, paano siya nakita ni Takagi mula sa anggulong iyon? Siguradong nanghuhula lang ito. Tama, mali kaibigan. Binanggit niya na bumibili siya ng libro tungkol sa mga zombie robot. Inisip niya na hindi magiging interesado ang isang babae sa ganoong genre. Sigurado si Takagi na binibili ni Nishikata ang pinakabagong volume ng 100% Unrequited Love. Kung hindi, ipakita mo sa akin. Hindi inasahan ni Nishikata na palagi siyang hihilahin ng ganito. Pero bigla siyang nakaisip ng plano. Ibinabalik niya ang tanong kay Takagi, tinatanong kung gusto nitong makipagpustahan sa kanya. Ang mananalo ay makakapagpakilos sa isa sa anumang gusto nila. Inisip niya na ang kanyang kumpiyansa ay magpapakaba kay Takagi. Pero nanatiling tanang si Takagi, hindi natitinag sa kanyang kasiguruhan. Sigurado pa rin siyang ang librong iyon. Sa huli ay wala nang pagpipilian si Nishikata kundi ilabas ito at matalo. Iniisip niya ang pag-uwi para magbasa pa. Pero hindi siya papakawalan ni Takagi ng ganoon kadali. Halika, tulungan mo akong pumili ng swimwear. Pakiusap. Dahil natalo siya, kailangan niyang gawin ang sinabi ng panalo kaya nag-atubili siyang sumang-ayon. Itinanong pa rin ni Takagi kay Nishikata kung ano ang gusto nito. Inisip ni Nishikata na ang pagtayo roon ay sapat na nakakahiya. Kung kailangan niyang tumingin at pumili ngayon, saan siya magtatago? Nagpasya siyang pumili na lang ng random para matapos na ito. Sinabi niya na ayos lang, kahit ano. Agad na pumunta si Takagi para isukat ito. Huwag kang manggahas na magtago. Okay, manatili ka riyan at manood. Namula ang mukha ni Nishikata nang mapagtanto na ang kurtina ay ginagamit ni Takagi para magpalit ng swimwear. Pagkatapos ay lumabas si Takagi. Sa tingin mo, anong hitsura nito? Walang ideya si Nishikata kung paano tutugan pero determinado si Takagi na sumubok pa ng higit pa hanggang sa purihin niya ito. Hiniling din ni Takagi sa kanya na kunin ang swimwear para sa kanya, ang nasa kanan. Nagtaka si Nishikata kung baka walang suot si Takagi sa sandaling iyon. Pinuntahan niya ito para iabot ang swimwear na sobrang nahihiya. Nang hindi sinasadya ay nahulog ang kurtina pero nakapagsuot na si Takagi ng swimwear. Napagtanto ni Nishikata kung gaano kagulo ang sitwasyong ito.
Sigurado siya na sinadya ito ni Takagi. Naramdaman niya na dapat niya itong tapusin agad dahil kung may makakakita rito ay talagang magiging awkward. Bago pa siya makapag-isip ng higit pa, nakita niya si Nikkei na pumasok kasama ang kanyang kasintahan para magsukat ng mga damit dito. Nang lumabas si Takagi, hindi niya nakita si Nishikata. Nakita niya gayunpaman sina Mano at Nikkei dahil nagsusukat sila ng swimwear. Ang isang tao ay nagkunwaring hindi nakakita habang ang isa ay hindi nasisiyahan. Nakakaramdam din ng sobrang hiya si Nikkei. Gusto ni Takagi na ang kanyang boyfriend ay pumili ng mga damit ng medyo mas mabilis. Nang lumingon si Takagi ay nakita niya ang mga tsinelas ni Nishikata. Napansin din ito ni Mano. Pagkatapos ay iminungkahi niya na maaaring bumalik si Nikkei sa susunod na pagkakataon. Siguradong nagtago si Nishikata sa kabilang silid. Binanggit ni Takagi na pareho nang nakaalis ang dalawa. Gusto rin niya na pareho silang magdesisyon agad at umalis. Itinanong niya kay Nishikata kung alin ang gusto nito sa dalawa. Pumili si Takagi ng isang maliwanag na pulang set. Patuloy siya nagpakita ng iba't ibang estilo. Iminungkahi rin niya na sa susunod ay dapat sumama si Nishikata sa kanya sa paglangoy. Na-distract si Nishikata at hindi nakatutok na sumagot. Pagkatapos noon, parehong nag-usap ang dalawa sa isang bakanteng lote. Gusto ni Takagi na gawin ni Nishikata ang summer homework kasama siya ngayong hapon. Papayagan siyang kopyahin ang kanyang gawa ng malaya. Gusto rin ni Takagi na samantalahin ang pagkakataon dahil hindi dala ni Nishikata ang kanyang mga textbooks. Kaya iminungkahi niya na pumunta sa bahay nito. Naguguluhan si Nishikata kung paano humantong ang mga bagay sa ganito. Papasok ba talaga ang isang babae sa kanyang silid? Pagkatapos ay pumasok na ang dalawa sa bahay. Ang mga magulang ni Nishikata ay nakaalis na para magtrabaho. Hindi pa rin makapaniwala si Nishikata na totoo ito. Pumasok nga talaga si Takagi sa kanyang silid. Napansin ni Takagi na tila naninigas si Nishikata. Pumasok siya sa silid at agad na nakita ang serye ng 100% Unrequited Love. Nagulat siya na nasa kay Nishikata ang buong koleksyon. Sobrang lito ni Nishikata sa harap ni Takagi. Pagkatapos ay sinabi ni Takagi, gusto mo ito diba? Kung gusto mo maaari mo na lang itong sabihin ng malakas. Diyos ko panaginip ba ito? Pero mga linya lang pala ito mula sa libro. Napagtanto lang ng binata, inisip ni Takagi na ang iyong silid ay mukhang nisya, bagaman hindi nagpupuri. Gusto ko pa rin talaga ito. Mag-aral na tayo ngayon. Ang dalawa ay mayroon lamang isang mesa. Gusto ni Takagi na pareho silang maupo sa iisang upuan. Sinabi pa rin ng binata, nagbibiro lang siya. Hoy, pero gusto kong itanong, paano ang pag-aaral sa kama? Itupi ang bedspread para maging mesa at mag-aral. Okay, may problema ba? Hoy, at ngayon ay simulan na nating mag-aral ng magkasama. Inuulit ni Nishikata ang pangako mula kanina. Pero ngayong araw ay nagdala lang ng notebook sa pagsusulat si Takagi kaya naisahan na naman ako. Gawin natin ang takdang aralin ng magkasama. Pero bakit notebook lang ito sa pagsusulat at nag-aaral tayo ng magkasama? Hindi makapagsulat ang binata kapag tinitingnan niya lang si Takagi at hindi sinasadyang nagkadikit ang kanilang mga kamay habang inaabot ang eraser. Inisip ni Nishikata na ito ay eksaktong gaya sa 100% Unrequited Love. Nagsimulang iugnay ito ng binata doon. Pero paano ko nangangahas na gawin ang ganoong bagay? Humingi ng paumanhin si Takagi sa paggamit ng iyong eraser. Agad ding nalito ang binata, pagkatapos ay mabilis na kumuha ng tubig para sa kasiguruhan. Hindi inaasahang narinig ni Takagi ang tunog ng mga wind chimes, pagkatapos ay tahimik na tumawa sa mga bagay sa silid ni Nishikata. Natapos ang study session, hiniling din ni Takagi na umuwi na. Nakaramdam agad ng kalungkutan si Nishikata. Kinabukasan ay nagpatuloy silang dalawa sa pag-eensayo ng pagbibisikleta ng magkasama. Sa katunayan, simula noong pag-eensayo ng bisikleta, nang ahas lang si Nishikata na hilingin kay Takagi na hawakan ng mahigpit ang kanyang baywang. Sa unang pagkakataon na nagkadikit ay nalito ang binata. Pagkatapos ay tinanong ni Takagi kung ano ang kanyang mga intensyon at sinabi sa kanya na subukang ipakita ito. Nang ahas lang si Nishikata na hawakan ang mga balikat ni Takagi, pero ngayon ay nagbago na ang mga bagay. Kaya oras na para gawin niya ito. Dahil nakasakay na silang magkasama, ayaw na ni Takagi na mag-ensayo pa. Bagaman medyo nakakapanghinayang, hindi alam ni Nishikata ang sasabihin dahil natatakot siyang maging bastos. Natatakot siya na kung may sasabihin siyang nakakapanghinayang, tutuksuhin siya. Inisip niya na pareho sila ng nararamdaman. Hindi masyadong nakakapanghinayang si Takagi. Inanyayahan din niya itong gawin ang takdang aralin ng magkasama sa silid-aklatan sa susunod na araw. Pagsusuri lang ito ng mga sagot ng bawat isa.
Malapit nang matapos ang summer vacation at magsisimula na ang ikalawang semestre sa lalong madaling panahon. May paparating na bagyo, papunta si Nishikata sa paaralan at talagang napansin kung gaano kalakas ang hangin. Sobrang excited siya dahil sa malakas na hangin. O malakas na hangin, humihip ka pa ng mas malakas. Pinapantasya ng binata ang pagiging Diyos ng hangin. Nakita ni Takagi ang lahat ng kanyang mga kilos. Magandang umaga Nishikata. Nagdahilan din siya sa pagsasabing tinitingnan niya ang direksyon ng hangin. Kahit na walang tinatanong si Takagi, naiinis siya dahil palagi siyang pinupuntirya kapag nagiging hangal siya. Ginagaya rin ito ang kanyang mga kilos. Nakakahiya talaga ito. Sinabi ni Nishikata na gusto lang niyang makita kung anong mangyayari kung lalakas ang hangin. Kaya niya ginawa iyon. Patuloy nitong ginagaya ang kanyang mga kilos. Sa katunayan ay nakakaramdam ng sobrang hiya si Nishikata sa pagbabalik tanaw. Itinanong ni Takagi kung may napapansin siyang kakaiba ngayong araw. Napansin ni Nishikata na walang bisikleta si Takagi ngayong araw. Tama iyan. Pero alam mo ba kung bakit hindi ko dala ang aking bisikleta ngayong araw? Kung mahulaan mo ng tama, itatago mo ang sikreto ngayong araw tungkol kay Nishikata. Ang limitasyon sa oras ay kapag ang plastic bag na iyon ay nakarating na sa destinasyon nito. Inisip ni Nishikata na siguradong may patibong dito, pero kailangan din niyang mag-isip. Pagkatapos ay nahulaan niya na malamang ay dahil ang pagsusuot ng palda habang nagbibisikleta sa hangin ay magiging. Hindi nang ahas ang binata na sabihin ang kanyang sagot dahil sa takot sa kahihiyan. At tapos na ang oras. Ang sagot ay ang pagbibisikleta sa gitna ng bagyo ay napakadelikado. Patuloy na si Nishikata ang talunan. Pagkatapos ay nagpatuloy silang dalawa sa pagpunta sa paaralan. Nahulaan ni Takagi na ang malakas na hangin ay mas nagpapasaya kay Nishikata. Patuloy niya itong tinutokso sa kanyang mga kilos. Sobrang inis na ang binata pero wala siyang magawa. Higit pa sa ginagawa niya ang ginawa nito. Pinanood ni Takagi at sinabing kalimutan na ito. Gusto niya na pareho silang makarating sa paaralan ng mabilis. Nagsimulang mag-ensayo ang klase para sa marathon. Napakakumpiyansa ni Nishikata sa kanyang sarili. Napakakumpiyansa rin kay Takagi. Inisip ng kanilang mga kaibigan na magkasintahan silang dalawa. Agad itong itinanggi ng binata. Sinabi niya na nagpustahan lang sila sa isa't isa. Masasabi ng dalawang kaibigan na walang romansa sa pagitan nila dahil kung nasa isang relasyon sila, nakatingin na sila kay Nikai. Pagkatapos ay oras na para pumila ang lahat at maghanda. Nagsimula ang karera. Gusto ni Nishikata na pakalmahin ang kanyang isip. Pakalmahin ang kanyang isip para makatipid ng enerhiya. Sa pagkakataong ito ay sigurado siyang matatalo niya si Takagi dahil, nagsanay ako ng 2 linggong sunod-sunod kaya sigurado akong hindi ako matatalo. Dumating din si Takagi. Inisip ni Nishikata na iniwan na niya ito ng malayo, pero hindi inaasahan na makakatagpo niya ito rito. Inisip ni Nishikata na ang pagpapanatili ng bilis ang susi. Sa pagtingin sa mukha ni Takagi, malamang ay hindi nito alam ang tungkol dito. Sinabi ni Takagi na mabagal siyang tumatakbo dahil hinayaan niya itong mauna. Sige, mauuna na ako. Sa pagtingin kay Mina, inisip ni Nishikata na siguradong mabilis tatakbo si Takagi at magiging ganito ngayong araw. Ang pagpapanatili ng bilis ang pinakamahusay. Pero paano kung talagang magaling si Takagi sa mga marathon? Kung ganoon ay masama ang lagay ng mga bagay. Inisip ni Nishikata na hindi na niya dapat pakalmahin ang kanyang isip. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumilis siya at nakita si Takagi. Hinayaan ni Takagi na hawakan siya ni Nishikata kung kaya niya at pagkatapos ay ituturing niya itong panalo. Bumilis din si Takagi. Sinubukan siyang abutin ni Nishikata pero hindi niya kaya. Kahit na nasa harap niya lang si Takagi, nagtampo siya at naisip na hawakan na lang siya. Turn naman niya para gumawa ng kondisyon, kung makakapaglagay siya ng 50 metro na agwat sa pagitan nila, si Takagi ang mananalo. Inisip niya na nakagat na ang pain. Pero hindi, kaibigan. Humingi ng pahintulot si Takagi na manalo dahil ang mga babae ay tumatakbo lang hanggang dito at pagkatapos ay lumilingon na. Ang mga lalaki ay kailangang tumakbo ng karagdagang 2 kilometro. Napagtanto ng binata na nalinlang siya ng husto. Talagang hindi makatarungan ang lahat. Kailangan din niyang magpatuloy sa pagtakbo. Ang dalawang kaibigan ni Nishikata ay hindi pa nakakalayo ng ganoon. Pareho na nilang nakikita si Mina. Nalampasan na silang tatlo ni Takagi. Pagkatapos ng klase, naiinis pa rin si Nishikata dahil patuloy siyang tinutokso. New Pakachi Takagi. Sumagot si Takagi ng, tatal, kaya sumigaw siya agad. Sa tuwing may agwat, parang garantisado na tutoksahin siya. Bigla siyang may napagtanto, kaya agad siyang nakipagpustahan, kung sino ang unang tatawa ang matatalo.
At magsisimula ito ngayon din. Nakikita ni Nishikata na dihado si Takagi, hawak ang kanyang bisikleta gamit ang dalawang kamay. Siguradong hindi niya mapoprotektahan ang kanyang tagiliran. Sinubukan din ni Takagi na kumilos muna. Hindi madaling pasukin ang tagiliran ko, sa madaling salita. Pagkatapos ay may agwat, sinubukan ni Nishikata na magpigil at matagumpay na nalunok ang kanyang tawa. Hindi pa rin siya naniniwala sa mga salita ni Takagi. Nakikita niya na hindi nakabantay si Takagi. Maaari bang totoo nga ito? Inisip ni Nishikata na dapat siyang sumubok ng bago para malaman. Pero nagawa pa rin siyang talunin ni Takagi. Sobrang nahihiya siya. Bago pa man makakilos, ganap nang nabigo ang kanyang plano. Turn na niya pero walang nangyayari. Napagtanto niya na ganap nang gumuho ang kanyang plano. Nagpasya siyang panatilihin ang kanyang distansya para manatiling ligtas. Hindi inaasahan na gumawa ng nakangiting mukha si Takagi. Hindi ito kinaya ni Nishikata at nauwi sa pagtawa, kaya natalo. Nakalimutan ni Nishikata na may nakatagong ngiti pa rin si Takagi. Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi alam ni Takagi kung anong susunod na ipapagawa kay Nishikata. Inisip niya na hindi dapat kumain ng kanin si Nishikata sa buong buhay niya, pero syempre biro lang iyon. Huwag kang magbasa ng 100% unrequited love. Ang tanging naramdaman ng binata ay panghihina. Pagkatapos noon ay gusto ni Takagi na sundutin niya ang tagiliran nito ng isang beses. Ito ang parusa. Sinubukan ni Nishikata pero hindi pa rin ng ahas. Inisip niya na siguradong nasisiyahan si Takagi na nakikita siyang nahihiya. Pero sa pagbabalik tanaw, ito ang unang pagkakataon na siya ang kumuha ng inisyatiba. Inisip niya na hindi siya dapat mag-isip ng labis. Sundutin lang, at kaya sinundot niya ito. Siguradong hindi nag-react si Takagi. Pero pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya na baka mayroong kung ano sa ilalim ng kanyang kilikili. Paano ko nangangahas na sundutin doon, nako. Pagkatapos ng lahat ng mga araw na ito ng paghihintay, sa wakas ay nagkaroon na si Nishikata ng sariling phone. Kinabukasan ay dinala niya ito sa paaralan. Sinabi ni Takagi na plano niya ring mag-upgrade sa modelong iyon. Inisip ni Nishikata na gamitin ang phone para tuksuhin si Takagi. Gagamitin niya ito para talunin ito. Pagkatapos noon ay ibinalik ni Takagi ang phone at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos sa hapon ay nagpatuloy silang maglakad pauwi ng magkasama. Nagtaka si Nishikata kung hihingin ba ni Takagi ang kanyang address. Nagpatuloy ang pagpapanggap ng binata pero tinanong siya sa halip. Ang kanyang plano ay nagpatuloy ng ganito, teka bakit hindi ko tanungin si Takagi pabalik? Napakasimpleng bagay lang nito. Nagtanong siya pero sa napakahinang boses. Tumingin lang si Takagi sa kanya at patuloy siyang nagpanik. Hindi niya naintindihan kung bakit ang paghingi ng email address ni Takagi ay nagpadama sa kanya ng ganito. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha, kaya nagpasya siyang itanggi na may tinanong siya. Sa katunayan ay nahulaan na ni Takagi ang lahat. Inisip ni Nishikata na kung aaminin niya na ngayon, malulutas ang lahat. Inamin niya na totoo ito. Tila napansin ni Takagi na nahihiya siya kanina. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap. Nagtaka si Takagi kung humingi na ba si Nishikata ng address ng iba pa. Sinabi niya na sina Tao at Kimura lang. At si Takagi ang unang babae na hiningan niya ng address. Tila inisip ni Takagi na gusto niyang padalhan ito ng mga taos-pusong mensahe. Hindi ba, agad itong itinanggi ng binata. Hiningi ko lang para tuksuhin ka. Wala nang ibang dahilan. Malakas na tumawa si Takagi dahil matagal na niya itong alam. Nabigo ang plano ng panunokso pero, magpalitan pa rin tayo ng email. At kaya matagumpay na nagpalitan ng kontak ang dalawa. Pagkatapos noon ay sumang-ayon silang magkita muli. Ngayon ay napagtanto ni Nishikata. Tutuksuhin ba ako sa paaralan at sa bahay din? Kinabukasan ay dumating si Takagi sa klase ng napakaaga. Tinupad ni Nishikata ang kanyang pangako at dumating din ng maaga. Tinulungan ng binata si Takagi na linisin ang blackboard pero inaantok pa rin siya. Nahulaan ni Takagi na nagpuyat siya sa panonood ng 100% unrequited love. Agad itong itinanggi ni Nishikata. Patuloy na nang hula si Takagi, iniisip na nagpuyat siya sa pagte-text. Ngayong araw ay sobrang curious ni Takagi sa kanyang sitwasyon. Inamin niya na ganoon din ang naramdaman niya noong unang beses niyang tinext ang isang tao at ang taong malalagay sa gulo ay laging siya. Ngayon ay nagtaka si Nishikata kung sino ang taong iyon na tinext niya. Nagsimula siyang tanungin ito, naalala niya ang insidente sa bisikleta. Siguradong tatay mo diba? Pero hindi pala. Kung sasabihin ni Nishikata na nakikipag-text siya sa mga lalaki, sasabihin niya ang lahat. Inisip niya na baka ito ay isang 2-in-1 move. Kaya inamin niya na nagbabahagi lang sila ng mga nakakatawang video sa isa't isa.
Itinanong ni Takagi kung anong uri ng mga video. Inisip niya na nahulog na ito sa bitag. Inisip niya na dapat niya itong ibahagi kay Takagi para ipakita rito. Isang video ito ng isang kambing na kumakain ng damo at pagkatapos ay nagiging zombie. Dahil pinanood niya ito, hindi siya nakatulog sa buong gabi. Kaya ipinadala niya ito kay Takagi. Sinabi niya na isa itong napaka-cute na video ng alagang hayop. Hoy, pero ito ba ay isang bagay na hindi nararapat? Nagsimulang manood si Takagi, pero hindi inasahan ni Takagi na mahilig si Nishikata sa mga ganitong bagay. Ano ba ito? Ano ba ito seryoso? Teka, hindi ko ipinadala iyan, di ba? Lumabas na sineset up siya ni Takagi para tuksuhin siyang muli. At ngayon ay pinapanood na nito ang tunay na video na ipinadala niya. Umaasa si Nishikata na matatakot si Takagi, pero sinabi lang nito na nakakatakot ito. Pero sa panonood nito sa umaga ng ganito, hindi naman ito masyadong nakakatakot. Tila nakikita ni Takagi na napaka-interesante ng mga lalaki. Gustong malaman ni Nishikata kung sino ang time text ni Takagi. Sinabi ni Takagi na ang pangalan ng tao ay nagsisimula sa letrang Y. Patuloy na nanghula si Nishikata. Binigyan siya ni Takagi ng isa pang clue, lumabas na pinsan niya pala ito. Sa gabi ay natapos niya ang 100 push-ups. Naiinis pa rin dahil hindi niya matukso si Takagi. Pero hindi pa tapos ang araw, inisip niya na may pagkakataon pa. Kaya nagpasya siyang padalhan si Takagi ng isang nakakatakot na video. Biglang tinawagan siya ni Takagi. Sinagot niya ang telepono na nakakaramdam ng kaba. Nahulaan ni Takagi na oras na para padalhan niya ito ng mga nakakapangilabot na video. Inisip niya na baka nagpapanggap itong magsalita muna para hindi niya maipadala ang mga ito. Umaasa si Takagi na magugustuhan niya ang anumang ipapadala nito. Pagkatapos ibaba ang telepono, agad siyang natakot. Patuloy ang casual na pag-uusap ng dalawa. Inisip ni Takagi na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay nirespeto niya itong magandang gabi. Magkita tayo bukas. Hindi siya nang ahas na ibaba ang telepono. Gusto niya na pareho silang mag-antay. Pagkaraan ng ilang sandali ay walang nagbababa ng telepono sa kanila. Pagkatapos ay napagtanto ni Nishikata na hindi siya nakatulog kagabi. Kinabukasan ay naglalakad pa rin ang dalawa papuntang paaralan gaya ng dati. Nakakita sila ng dalawang pusa na nag-aaway. Agad na kinuha ni Nishikata ang kanyang telepono para kumuha ng larawan pero huli na siya. Lumabas na hinahamon niya ang mga lalaki para makita kung sino ang makakakuha ng pinakamagandang larawan. Sa ngayon ay nangunguna si Kimura na may napaka-cute na larawan. Itinanong ni Nishikata kay Takagi kung maaari ba siyang kumuha ng larawan ng nakangiting mukha nito. Nagtakda ni Takagi ng kondisyon na nagsasabing maaari lang siya kung makikinig ito sa kanya. Pagkatapos maglakad ng sandali, gumawa si Takagi ng isang nakangiting mukha na nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita. Pero lumipas na ang pagkakataon. Pasensya na kaibigan, kung hindi niya kinuha ang larawan, kailangan na lang niyang harapin ito. Nagkunwaring dismayado si Nishikata. Biglang gumamit si Takagi ng isang laruang ahas para takutin siya. Agad na sumigaw si Nishikata at nagawa nitong kumuha ng larawan ng kanyang mukha sa sandaling iyon. Pagkatapos ay nagtakda siya ng isa pang kondisyon na nagsasabing kung makikinig ito sa kanya, buburahin niya ang larawan. Napagtanto ni Nishikata na ito ay talagang isang mababang uri ng gawi. Nagpakita rin si Takagi ng mga larawan sa kanya. Mayroon pang sunod-sunod na kuha. Patuloy na tumatawa si Takagi. Haha, nagpasya si Nishikata na kumuha ng larawan ng ngiti ni Takagi na nakabukas ang bibig. Pero noong inilabas niya ang kanyang telepono para kumuha ng larawan, muli itong pumose. Maganda ba ako sa larawang ito? Bagamat dahil pareho silang sumang-ayon na ituring itong tabla, hindi niya binura ang mga larawan. Pagkatapos ay oras na para umuwi ang lahat. Napagtanto ni Nishikata na wala siyang anumang larawan ngayong araw. Ipinaalala sa kanya ni Takagi na huwag ipakita ang kanyang mga larawan sa iba o talagang mahihiya siya. Hindi sigurado si Nishikata kung ano ang magiging reaksyon ng iba kung makikita nila ang mga ito. Hindi nagawa ng lalaki na burahin ang mga ito. Panatilihin na lang natin ang mga ito para may panlaban kay Takagi. Nagsimula ang isang bagong araw. Hindi pa rin maisip ni Nishikata kung paano tatalunan si Takagi. Ang lalaki, na malalim ang iniisip, ay naglakad ng diretsyo sa poste ng ilaw sa kalye. Humingi pa siya ng paumanhin kaya mas sumakit ito. Kararating lang ni Takagi. Itinanong nito, may problema ba? Ay wala. Gusto ni Takagi na sabay silang pumasok sa paaralan. Hindi sigurado si Nishikata kung napansin ba ang sandaling iyon kanina. Gusto nito na isakay siya nito papuntang paaralan. Nag-aalala siya na baka may makakita sa kanila.
Ngayong araw ay nagpalit na rin si Nishikata sa kanyang mga damit pang taglamig. Inisip ni Takagi na tumangkad siya dahil medyo masikip ito kumpara noong nakaraang taon. Naramdaman na niya ngayon na talagang perpekto ang pagkakasukat nito. Sobrang nasiyahan ang lalaki sa kanyang paglaki. Lumingon siya at minaliit si Takagi dahil tila hindi ito tumangkad. Itinuring ito ni Takagi na sexual harassment. O hindi ko ibig sabihin na ang bahaging iyon ay hindi nagdevelop. Yung tangkad lang, iyon lang. Oo, yung tangkad lang, iyon ang iniisip mo. At gaya ng dati ay sinabi mo ang iyong catchphrase, wala lang. Pero ngayon ay sigurado si Takagi na hindi tumangkad si Nishikata. Kung gusto mong malaman ng sigurado, subukan nating sukatin. Pareho silang pumunta sa isang shrine. Pagkatapos ay hinubad nila ang kanilang mga sapatos. Tumayo silang malapit sa isa't isa. Naramdaman ni Nishikata ang init. Inisip niya na ang mga tao ay karaniwang tumatayo sa pader at minamarkahan ang kanilang tangkad. Sinabi ni Takagi, mas tumpak ang paraang ito. Pagkatapos ay napagtanto nila na pareho silang magkasing tangkad. Kung hindi ka naniniwala maaari mong suriin muli. Nakumpirma ito. Pero inisip ni Nishikata na nagtiptoe si Takagi. Kaya magharap tayo ng diretso para masigurado na walang magsasabi na ang isa ay nandaya. Pero ngayon ay mas matangkad na si Nishikata. Sinabi ni Takagi, nagtiptoe ako kanina. Pero tinukso pa rin siya ni Takagi. Kaya siya pa rin ang panalo. Ipinaalala sa kanya ni Takagi ang tungkol sa insidente sa poste ng ilaw. Nalilito na ngayon ang lalaki. Nagawa na lang niyang tawagin ang pangalan nito sa gabi. Nang makarating sila sa hagdan, hinawakan ni Takagi ang mukha ni Nishikata gamit ang kanyang malamig na kamay. Agad na nag-react si Nishikata. Sinabi ni Takagi, anong ginagawa mo, hawakan mo lang. Napansin niya ang tatlong walang kaalam-alam na mga kaibigan na nagbibiroan din. Kalimutan na ito, hindi ko ito gagawin. Pero patuloy siyang hinahawakan ni Takagi. Ang mga taong may malamig na kamay ay may mainit na puso, alam mo ba? Pagbalik sa klase, nakaisip si Nishikata ng isang napakagandang plano. Sigurado siya na matutokso niya si Takagi pauwi. Agad na napansin ni Takagi na may binabalak siyang hindi maganda. Patuloy itong tumatawa habang nakikita siyang namumula. Gusto mo bang magkasabay tayong pumasok at umuwi sa paaralan? Agad na sumang-ayon ang lalaki. Pero para maiwasan na matuklasan ang kanyang plano, patuloy siyang nakikisabay. Gayunpaman, hanggang sa matapos ang paaralan, pinayagan pa rin siya ni Takagi na magbago ng isip. Naguguluhan si Nishikata kung ano ang ibig sabihin nito. Inanyayahan din siya sa bahay ni Kimura para maglaro ng Super Pro. Tinanggihan ito ng lalaki. Inisip ng dalawang malapit na kaibigan na siguradong date ito kasama ang isang girlfriend. Sumingit si Mina na alam na pareho silang hindi nagde-date. Tinanong ko lang si Takagi sa banyo. Pumunta rin si Takagi sa banyo, nag-constipate kaya medyo mahirap. Nalilito pa rin si Aihi Kimuro. Kung hindi kayo nagdi-date bakit palagi kayong magkasama? Inanyayahan ako ni Takagi kaya sumama ako. Napakasimple lang noon. Pagkatapos noon ay oras na para sa susunod na klase. Pumunta silang lahat para kunin ang kanilang mga gamit para sa klase. Pagkatapos ng 987,654,321 segundo, dumating ang hapon. Hindi alam ni Nishikata kung paano tutugon kay Takagi. Hindi pa siya kailanman ang nag-anyaya kay Takagi na sabay umuwi noon. Biglang sinabi ni Takagi, may nagtanong sa akin ngayong araw kung gusto kita at iniisip din nila na girlfriend mo ako. Marahil dahil lagi tayong sabay umuwi at ako ang nag-anyaya sa iyo. Napagtanto ni Nishikata na kino-corner siya ni Takagi. Nagpa siya ang lalaki na maging cool. Hindi naman ako busy ngayong umaga kaya sabay na tayong umuwi. Nanginginig ang lalaki na parang dahon, hindi makapagsalita. Kaya sabay na tayong umuwi. Patuloy ang panunukso ni Takagi. Ang ibig mong sabihin ay sabay na tayong umuwi. Nahulaan niya na may kinakalkula si Nishikata. Kaya pareho na silang umuwi ng magkasama. Pinagsisihan ni Nishikata na ang ganoong kagandang ideya ay nahulaan na agad. Huminto sila para bumili ng mga inumin. Halos sold out na ang mga soft drinks. Hindi na alam ni Nishikata kung ano ang iinumin. Inisip niya na kahit ano ang piliin niya ay pagsisihan niya. Pero may pumasok na ideya. Kaya nagpa siyang bumili ng isang lata ng inumin. Siguradong mahirap itong inumin. Talagang pinagsisihan niya ito. Pero sa kabilang banda, mayroon na siyang planong sinisimulan. Tinanong niya si Takagi ng isang tanong at pinapili ito. Habang naglalakad, pinag-isipan ni Takagi ang kanyang sagot. Ang isang lata ay napakasarap pero magpapakasakit sa iyo. Ang isa naman ay napakasama. Pagkatapos ay ibinalik ni Takagi ang tanong kay Nishikata.
Kung iinumin ko ang masarap na lata at magkasakit ako, dadalawin mo ba ako? Inisip ni Nishikata na dadalawin niya ito. Kaya ang sagot ay pipiliin ni Takagi ang masarap na lata. Napagtanto ni Nishikata na sumagot si Takagi nang walang pag-aalinlangan. Isa na namang pagkatalo para sa kanya. Nagpa siya siyang magtanong ng isa pang tanong. Walang baon sa natitirang bahagi ng iyong buhay, o itigil ang panunokso sa akin. Alin ang pipiliin mo? Pinili niya ang, walang baon, dahil, may plano akong kumita ng pera kaya mas mabuti ang manokso kay Nishikata. Nahulaan ni Takagi, gusto mo akong tanungin para maging awkward ako, di ba? Ngayon naman ay turn ko. Gusto mo bang maglaho ako sa buhay mo, o gusto mo bang palagi akong manatili sa tabi mo para tuksuhin ka? Tila inisip ng lalaki na mahirap ang tanong na ito, pero pinili pa rin niya ang tuksuhin dahil lang sa ang pag-iisip tungkol sa paglaho nito ay tila sobra na. Tila gustong makasama siya ni Takagi habang buhay. Napagtanto ni Nishikata na nasa isang mahirap na sitwasyon siya. Pagkatapos ay dumating ang susunod na tanong. Gusto mo bang maging zero ang lahat ng future test scores mo, o piliin na halikan ako? Diyos ko po, napakahirap na pagpipilian ito dahil habang lalo siyang pumipili, lalong nasisiyahan si Takagi. Ang huli niyang desisyon ay ayaw niyang maging zero ang lahat ng kanyang test scores, kaya pinili niyang halikan. Ngayon alam ko na, sabi ni Takagi. Nagsimula siyang kumilos pero walang halik, pagsukat lang ng tangkad. Okay, pareho silang nagpatuloy sa pag-uwi. Siguradong marami pa rin siyang tinanggap na tukso ngayong araw. Hindi sumuko si Nishikata pero tinanong muna siya ni Takagi ng tanong. Turn ko na ngayon, inisip niya. Kinabukasan ay sinusubukan ni Nishikata na lapitan ang isang pusa. Nagsimula siyang mag-strategize at sundin ang kanyang plano ng paunti-unti. Dahan-daang lumalapit, kung kailan dadakmain na niya ito, lumitaw si Takagi. Tumakbo ang pusa. Hindi alam ni Takagi kung anong ginagawa niya. Ang dati pa ring parirala, wala lang. Pero sa loob-loob niya, sobrang inis ang lalaki. Kung hindi dahil kay Takagi, nahawakan na sana niya ang pusa sa ngayon. Swerte na lang para sa kanya, kung nahuli niya ito, siguradong tatawanan ni Takagi kung paano magiging malambing ang isang lalaki sa isang pusa. Hindi inaasahang nakakita si Takagi ng pusa. Agad na nag-react si Nishikata. Mukhang mali na talaga ang nasabi ko ngayon. Gusto rin ni Takagi na lumapit ang pusa sa kanya. Inisip ni Nishikata na hinding-hindi ito lalapit. Pero lumapit nga ito, na siyang masakit na bahagi. Nagtaka siya, maaari bang dalubhasa si Takagi sa pusa? Lumabas na pamilyar ang pusa kay Takagi. Alaga ito ng isang matandang babae na nakatira malapit kay Takagi. Nagulat si Nishikata nang makitang napakadaling hinihimas ni Takagi ito. Inanyayahan pa siya nito na subukan. Hindi inasahan ng binata na napakasarap ng pakiramdam, ang humimas lang ng pusa. Gusto nito na subukan niya. Alam ko na isa kang tao na mahilig talaga sa mga pusa. Nakita ko ang ginawa mo sa pusang iyon kaninang umaga. Patuloy na hinihimas ito ni Takagi, sinasabing, napakasarap ng pakiramdam. Gustong-gusto rin itong subukan ni Nishikata. Inisip ng lalaki, tingnan natin kung paano ito tatakbo. Nagpasya siya na anuman ang mangyari, wala siyang pakialam sa paghimas dito. Sige-sige tama na ang mga dahilan. Nagpasya si Nishikata na patunayan na hindi siya natatakot humimas. Humingi ng paumanhin si Takagi sa hindi pagkakaunawaan. Naniniwala ako sa iyo. Tumawa ito ng malakas nang makita ang pagbagsak ng panga ni Nishikata dahil alam nito na gusto talaga nitong himasin ang pusa. Pero noong gusto na niyang subukan, wala na ang pusa. Pagkatapos noon ay oras na para sa art class. Nakatuon si Takagi sa pagguhit. Habang hindi maintindihan ni Nishikata kung bakit kailangang portrait ito, nagsimula ang guro sa pagpapaalala sa klase na magmadali. Biglang ngumiti si Takagi at nagsabing, wala iyon. Inisip ni Nishikata, anong problema sa mukha ko? Natatandaan kong sinuri ko itong mabuti noong lunch break. Bagaman maaari bang dahil pangit ako, nagpasya siya na kailangan niyang kumalma. Ang lalaki ay nakakuha ng ideya para sa isang tugon. Sumiklab ang inspirasyon nang makita niya ang kanyang tatlong walang kaalam-alam na mga kaibigan na nagtatalo tungkol sa maling pagguhit sa isa't isa. Nagpasya siyang iguhit ang mukha ni Takagi bilang pangit. May 10 minuto na lang ang natitira. Gusto ni Takagi na makita ang kanyang guhit sandali. Pinayagan ito ni Nishikata ng malaya. Sobrang proud siya sa pangit na portrait na iginuhit niya kay Takagi. Hindi inaasahan na gumawa ng nakakatawang mukha si Takagi. Hindi maitikom ni Nishikata ang kanyang bibig. Sinabi niya, kung gusto mo akong iguhit ng pangit, kahit papaano ay gawin mo itong magmukhang ganoon. Gusto ni Takagi na tingnan siya ng mas mabuti ni Nishikata at iguhit ito ng maayos.
Inamin ng binata na ang pagtingin kay Takagi ng ganoon ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Natapos na rin ni Takagi ang kanyang portrait. Nagulat si Nishikata sa pagtingin sa gilid ng sandali, pero nakalimutan ni Takagi na magdagdag ng anuman. Ang nawawalang bahagi ay ang mga pulang pisngi dahil kanina pa ito namumula. Kaibigan, maya-maya ay gustong makipaglaro ni Takagi ng rock paper scissors kay Nishikata. Ang matatalo ay kailangang bumili ng soda pero tumanggi si Nishikata dahil kailangan niyang gawin ang tungkulin sa paglilinis. Sinabi ni Takagi na maaari siyang maghintay at maglaro pagkatapos noon, pero itinuring itong abala ni Nishikata. Kaya binago ni Takagi ang taktika, kung mananalo ako, tutulungan kita sa paglilinis. Inisip ni Nishikata na ayos lang iyon pero huminto siya. Teka sandali, walang psychological tricks gaya noong huling pagkakataon. Inisip ni Nishikata dahil 4 na beses na siyang natalo kay Takagi sa larong iyon. At kaya nagsimula na sila. Sa pagkakataong ito ay nanalo si Nishikata. Inisip niya, Diyos ko nanalo nga talaga ako laban kay Takagi. Nagpa siya si Takagi na tulungan siya sa tungkulin sa paglilinis. Sabay nilang ginawa ang paglilinis. Sobrang saya pa rin ni Nishikata na nanalo siya. Itinanong ni Takagi kung naniniwala ba si Nishikata sa panghuhula. Sinabi niya na hindi at tinanong kung bakit. Inihayag ni Takagi na sinubukan niya ang isang love fortune telling kanina. Nakita na ito ni Nishikata kanina lang. Sabi sa swerte ay magiging maayos ang mga bagay kasama ang taong mahal mo. Itinanong ni Takagi, nagmahal ka na ba ng kahit sino? Sobrang lito ni Nishikata, seryoso ka ba, nagmahal ka na ba ng kahit sino? Number, wala naman. Hindi alam ni Nishikata kung bakit niya itinanong iyon. Maaari bang gusto ako ni Takagi? Patuloy niyang sinasabi ang kanyang karaniwang linya, wala iyon. Pero nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Teka maaari bang ako ang may gusto kay Takagi? Pero hindi iyon ang kaso. Binanggit ni Takagi na humingi rin siya sa manghuhula para sa kanya. Hindi alam ni Nishikata kung ano ang magiging resulta. Ang resulta ay katulad ng sa swerte ni Takagi. Nagpatuloy sa paglalakad si Nishikata. Sa pag-iisip na kailangan niyang makabuo ng bagong paksa, tinanong niya si Takagi, may iba ka pa bang tinitingnan? Sinabi ni Takagi, nagro-rock paper scissors pa rin ako. Inisip ni Nishikata, anong ibig sabihin yan? Lumalabas na ang panghuhula ay isa lamang hangal na laro. Ito ang bunga ng paniniwala sa panghuhula. Pero saktong-sakto iyon alam mo ba? Paano ka nagiging napakahangal at hindi alam? Sadyang nagpatalo ako para makasama ka, alam mo ba? At pagkatapos ng sumunod na araw ay nagpatuloy ito. May plano pa rin si Nishikata. Pareho silang bumati ng magandang umaga sa isa't isa. Ngayong araw ay napakakumpiyansa ni Nishikata sa kanyang sarili. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang hindi matatalo ngayong araw dahil iyon ang sinasabi ng horoscope. Tama si Takagi, sapol sa puso. Ngayong araw ang Cancer ang pinakamaswerteng sign. Hindi inasahan ni Nishikata na alam din ni Takagi ang tungkol sa mga horoscope. Patuloy na nahuhuli ang lalaki. At kahit ang blood type O ay ang pinakamaswerte. Napagtanto ng lalaki, maaari bang si Zhugliang ay nasa loob niya? Sasabihin na sana niya ang isang bagay pero nahuli na naman siya. Ano ba iyan seryoso? Pero mag-antay ka lang kaibigan. Ngayong araw ay determinado akong maging hindi matatalo. Pero ang resulta, gaya ng alam niyo ng lahat, ngayong araw ay 50 beses na tinukso ang lalaki at kaya kailangan niyang mag-push up ng 150 beses. Ang dahilan, sobrang kumpiyansa niya sa ilang mga laro sa panghuhula. Bagamat sinubukan niyang mag-isip ng mga paraan para tuksohin si Takagi, walang gumana. Marahil oras na para isantabi ang mga horoscope. Inanyayahan siya ni Takagi na sabay umuwi. Determinado ang lalaki na huwag hayaang matapos ang araw ng ganito. Naalala rin niya na nabasa niya ang tungkol sa isang final blow. Kaya inisip niya na baka magawa niyang baligtarin ang sitwasyon sa isang kilos lang. Kaya kahit gaano karaming beses siyang tinukso, mananalo siya sa huli. Biglang lumitaw ang dalawang kaibigan na pauwi na rin mula sa paaralan. Gusto ng dalawa na aanyayahan si Nishikata na maglaro ng games kasama sila. Gustong-gusto niyang maglaro ng games, pero hindi pa siya pwedeng umalis hanggat hindi niya naisasagawa ang final blow. Nagsimula siyang mag-isip ng napakabuti dahil ngayong araw siya ang pinakamaswerteng tao. Sinabi ni Nishikata na gusto niyang umuwi kasama si Takagi. Biglang napagtanto ng lalaki, ano bang sinabi ko? Ang kakaiba. Agad niyang binigyang katwiran na sinabi niya iyon dahil inisip niya na mananalo siya laban kay Takagi ngayong araw. Nako, hindi ito ang final blow. Aksidente niyang nabaril ang sarili sa paa. Diyos ko po, umaasa siya na magpapanggap si Takagi na wala itong narinig kanina.
Gusto nito na sabihin niya itong muli at magpapanggap ito na wala itong narinig. Sobrang nahihiya si Nishikata, kaya mabilis siyang nagpaalam kay Takagi. Sinubukan din ni Takagi na pigilan ang kanyang emosyon. Napakahangal, iyon ang final blow. Quote dot. Kinabukasan sa parehong klase na may parehong hitsura, palihim na pinanood ni Takagi si Nishikata na nagsusulat. Sa oras ng break ay narinig ni Nishikata na may ilang mga babae na nagsusulat ng love letters sa taong gusto nila. Sa susunod na leksyon ay nakita ni Nishikata na nagsusulat din ng sulat si Takagi. Inisip niya na gaya lang ng ibang mga babae si Takagi. Bigla, nang buksan niya ang kanyang libro ay natuklasan niya na may sulat sa loob. Sobrang lito ng lalaki, hindi sigurado kung ano ito, nagpatuloy siya sa kanyang karaniwang tugon, wala iyon. Nang magtanong si Takagi, hindi mo ba alam kung kanino galing ang sulat? At pagkatapos ay naisip niya, maaari bang gusto akong tuksuhin ni Takagi? Pero pagkatapos ay inisip niya, paano kung galing ito sa iba? Nagkunwari ang lalaki, o napakaganda ng panahon ngayong araw. Alam ni Takagi na may itinatago siya dahil namumula ang mukha ni Nishikata. Napansin din nito kung paano niya biglang isinara ang kanyang libro na malinaw na nangangahulugang mayroong isang bagay doon. Pero sigurado ang lalaki na wala doon. O nga pala yung sulat sa libro mo, galing iyon sa akin. Ano totoo ba talaga iyon? Nahulaan ko na, marahil alam ko na sa simula pa lang. Gusto ni Takagi na basahin ito ni Nishikata. Inisip ni Nishikata, malamang na nagpaplano na naman siyang tuksuhin ako. Babasahin ko na lang iyan mamaya pag uwi ko, sabi niya. Pero gusto ni Takagi na basahin niya ito ngayon na dahil pagkatapos ng klase na ito ay tapos na ang paaralan at gusto niya ng sagot bago iyon. Kaya marahil ay may tanong sa loob. Inisip niya, paano kung isa itong love letter? Itinanong din niya kay Takagi kung isa ba itong love letter pero hindi sumagot si Takagi. Buong tapang na nagpa siya si Nishikata na basahin ito. Nanatiling tanang pero nakakaramdam pa rin ng kaba. Hindi ko pa rin makapaniwala na maaari itong maging isang love letter. Anong gagawin ko kung iyon nga? Pero sa loob ay isa lamang simpleng mensahe, sabay tayong umuwi ngayong araw. Tila isang bagay na maaari nating sabihin sa isa't isa ng direkta. Inisip ni Takagi na uso ang pagsusulat ng mga sulat kaya ginawa niya ito. At gusto rin niyang makita ang reaksyon ni Nishikata. Napagtanto ng binata na tinutokso siya nito. Nahuli siya. Sa hapon ay sabay na umuwi ang dalawa. Pareho nilang naalaala noong unang lumipat si Nishikata sa paaralan. Si Nishikata ang huling dumating sa klase. Pinayagan siya ng guro na bumalik sa kanyang upuan. Napagtanto niya na naging sentro siya ng atensyon para sa lahat. Hindi inaasahan na ang opening ceremony ng paaralan ay nakatagpo ng ilang mga issue at hindi pa nagsisimula. Kaya nagpa siya ang guro na magkaroon muna ng seating arrangement. Hindi inasahan ni Nishikata na mauupo siya sa likuran ng klase. Pakiramdam niya ay nawala siya sa karamihan. Higit sa lahat ay kailangan niyang maupo sa tabi ng isang babae. Sa kanyang gulat ay nagsimula itong makipag-usap sa kanya muna. Naiinis ang lalaki sa pag-iisip na kung hindi siya nahuli ay naging iba sana ang lahat. Isinisi niya ang lahat sa babaeng iyon, si Takagi. Pagkatapos ay lumipat ang lahat sa gym para sa seremonya. Nang maglaon ay hindi nila inasahan na magiging ganoon ang presentasyon. Dumating muli ang guro. Sa pagkakataong ito ay turn na ni Takagi na mahuli at iyon ang nagmarka ng katapusan ng araw. Alam ni Takagi ang pangalan ni Nishikata. Gusto rin niyang malaman kung bakit ito nahuli. Sinabi ni Takagi na huhulaan niya at kung tama siya ay mananalo siya. Nahulaan niya na nagsasauli siya ng isang nawawalang gamit. Siguradong tama siya. Inilabat ni Takagi ang panyo na may pangalan niya rito. Doon na pagtanto ni Nishikata na si Takagi pala ang nakaupo sa tabi niya. Masaya si Takagi dahil tinulungan siya ni Nishikata na pulutin ito. Mula ngayon kung kailangan mo ng anuman magtanong ka lang, sabi niya. Balik sa kasalukuyan, katatapos lang mag-push up ni Nishikata. Nagpatuloy siya sa pagsubok ng isang handstand pero bumagsak ang mukha niya. Nagkapasa pa ang kanyang tuhod. Biglang niyang naalala. Kaya binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang panyo ni Takagi. Kinabukasan nang dumating siya sa klase, napansin ni Nishikata na hindi pa dumating si Takagi. Saktong-sakto ay binati siya ni Takagi, magandang umaga Nishikata. Inihayag ni Takagi na ngayong araw ay kailangan nilang magpalit ng upuan. Hindi alam ni Nishikata kung kailan iyon nangyari. Dahil iyon sa homeroom teacher. Hindi pa rin siya nangangahas na ibalik ang panyo kay Takagi. Pareho silang nagsimulang magsalita sa parehong oras. Binanggit ni Nishikata kung gaano siya ka-excited sa pagpapalit ng upuan. Tila medyo masaya si Takagi pero gusto rin niyang manatili sa tabi ni Nishikata ng mas matagal.
Pagkatapos ay dumating ang sandali para sa seat lottery. Nabunot ni Nishikata ang numerong 29. Naupo si Takagi sa gitna ng klase. Tila medyo malayo sila sa isa't isa. Ngayon ay inilipat ni Takagi ang kanyang mesa at naalala ni Nishikata na hindi pa niya naisasauli ang panyo nito. Si Mono na nakaupo sa tabi ni Nishikata ay galit dahil hindi siya makaupo sa tabi ng kanyang crush na si Nikai. Gusto ni Kimura na may makipagpalit sa kanya ng pwesto dahil kailangan niyang maupo ng nakaharap sa guro. Binalaan si Nishikata na kung gagawin niya ito sa sarili niya ay kailangan niyang pumunta sa silid ng guro. Napansin ni Nishikata na nakaupo si Takagi sa pinakamalayong mesa. Nagpasya siyang makipagpalit ng pwesto kay Kimura na idinadahilan ang kanyang mahinang paningin, pero nakapagpalit na pala si Kimura ng pwesto. Ang isa pang tao na gaya ni Mono ay gusto ring makipagpalit. Biglang tumawag si Takagi at naupo sa tabi niya. Sabi niya, dito na ako uupo ngayon dahil hindi niya makita ang board. Nakapagpalit na si Nikai ng pwesto kay Kimura. Lumipat si Nikai sa mesa sa harap kaya nakiusap si Mano na makipagpalit ng pwesto kay Takagi. Alam ni Takagi na sinusubukan ni Nishikata na makahanap ng paraan para maupo sa tabi niya. Patuloy na itinanggi ito ni Nishikata. Alam pa nga ni Takagi kung anong balak niyang gawin. Inilabas din niya ang panyo ni Takagi. Salamat ng marami para rito, sabi ni Nishikata. Pareho nilang binalikan ang kanilang unang araw sa summer break. Patuloy na nakakaramdam ng hiya si Nishikata. Hindi niya inasahan na hindi lang niya mababawi ang kanyang panyo, kundi mauuwi rin siya sa pag-upo sa tabi nito muli. Talagang napakaswerte noon. Nang gabing iyon nang makauwi siya, binuksan ni Takagi ang panyo at may nahulog na piraso ng papel. Lumabas na isa itong thank you letter mula kay Nishikata. Sobrang nahiya si Takagi. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.